Excited po ba ang lahat? Good morning, no? Magpapakilala muna ako sa inyong lahat, no? By the way, my name is Christian Bilon and former OFW from bansang Ohio Gozaimasu, no? Sa bansang Japan po, and currently na ginagawa na po si Livegood full time. Yan, so I'm 18 years old po, no? Sa mga hindi po nakakilala sa akin. Yan. Ay, ano ba? Share screen ko lang, no? Para makita niyo yung ating topic. Yan. Yan, dati po ako na profession ko talaga is by welder, no, sa Japan, and now is entrepreneur na and full-time affiliate marketer ni Live Good. And nandito tayo ngayon for the topic ng ito po. Four pillars of success. Ay, nakikita na po ba mga coaches? I-ano ko lang. Pa-comment, pa-type naman po, type yes kung nakikita na po diyan. Hello. Yan. Loud and clear naman po ba yung boses ko? Yan, yes coach. Yes, Okay. Coach, loud and clear. For the participation, Coach Michelle, no? Ayan, sige. Bali, itong topic natin, no, yung four pillars of success, no. Dito naman ang mga more on tinuturo ko talaga, yung kinikreate ko talaga is leaders. I believe naman na lahat tayo dito is yun naman talaga ang goal na maging leader na time will come na magkakaroon po tayo ng malaking grupo na hawakan, di ba? And kahit sino sa atin, and once na, yan talagang goal natin, no? Kasi hindi naman ako for me lang. Tayo dito, hindi tayo nag-create ng follower lang. Ako talagang kinikreate ko is become a leader. Yan. Ito yung topic natin, yung four pillars of success. Ito kasi yung foundation, mga coaches ng ng anything ng lahat. Di sa business, kahit saan, may apply nyo siya. Then malalaman nyo lang dito kung nasang stage na ba kayo. May pag-uusapan natin. And yan, Ultimate Empire. Yan, so simula na tayo. Ano? Pogi ng trailer. Grabe si Coach Glenn Bernal. Kita, Coach, yan. Thank you po. Ano? Yes, Coach Rodney. Yan, so number one, no? Then, pag nag-ano kayo dito, no? Pag nag-venture kayo kay Livegood, no? Kailangan gumawa talaga tayo ng decision. Make a decision, no? Ano ba yung mga decision natin? 'Di ba minsan sa buhay na pag-decide tayo, minsan nababago yung buhay natin, minsan parang napapasama. 'Di ba? Every seconds, every minute, every hour, every year, 'di ba? Nagagawa po tayo ng desisyon. Kaso yung ibang desisyon natin, 'di ba? Kung saan napupunta. And I believe na kung ano yung buhay natin ngayon, kung nasa naman tayo ngayon, desisyon natin 'yan 5 years ago. 5 years ago, kung ano man yung kalagayan mo ngayon, yan, yun kung nasaan man tayo ngayon. Yan po yung desisyon natin 5 years ago. Then, kung ano man yung magiging future natin 5 years from now, yun po yung magiging desisyon natin today. Yan po yung ano. And dito, pag join mo kay Live Good, kailangan ano ka rin, mag-decision ka talaga. And kailangan bago ka rin dito mag-share or mag-invite ng opportunity, i-share nyo po yung opportunity, kailangan 100% na buo yung loob nyo na nakapag-decide kayo na gagawin nyo talaga itong business. Kasi ano to it's a long-term business talaga. And for me, it's a profession. Kaya kinarir ko na talaga itong Live Good. Yan, I give my all, yan, charge 100%. Yan. Then, next natin. Yan, decide. Unang decide, di ba? Decide talaga na gagawin niyo po ito talaga. Yan, wala nang paligoy-ligoy pa, wala nang segue-segue pa kasi meron iba na tumatagal talaga or bumabagal kasi ang dami po nilang iniisip or dami pa nilang ginagawa. Pero kung malinaw naman na sa'yo na dito talaga nagaganda yung future mo, yung buhay mo, yung pamilya nyo, pamilya natin, di ba? Diretso lang. Pero di ba ang buhay naman, hindi naman talaga ano. Pero yan, pagka-decide kayo, diretso lang. Maraming tukso dyan sa paligid, di ba? Madaming naglalabasan ng mga fly-by-night company, di ba? Yung tutuksuhin ka. Dapat malinaw sa'yo yung future na pupuntahan mo dito once na nag-decide ka na gagawin mo talaga. And pagka hindi ka pa kasi talaga nakapag-decide, parang ganito. Yan yung sa picture, di ba? Yan, tayo po yan na pag di pa tayo all in talaga. Yung parang gusto natin lumataw talaga pero parang sa subconscious mind natin, sa isip natin, di ba? Hindi naman natin ginagawa. Ayan.
parang merong shackles, di ba? Merong pumipigil, di ba? Hindi ka makapag, ayan, ibig sabihin yan, hindi ka pa all in. Maybe nagli-live good tayo pero totally parang ano lang, hindi pa mataas yung paniniwala natin kay live good, di ba? May ano pa talaga, may pumipigil. Kaya siguro di pa tayo ganun kabilis na nagda-diamond, nagra-rank up. Kasi di pa tayo 100% yung best natin na binibigay. Kaya yan po, kailangan ang tanggalin po natin yung shackles para all in, yung magbigay natin, yung best talaga natin. Yung excellence din talaga. Yan, no? So, next time. Ayun lang yung una, decide po yung number one sa four pillars, no? Yan po yung foundation, no? Number one talaga sa lahat. Kailangan nyo mag-decide sa lahat ng gagawin nyo. Nagagawin nyo po talaga siya. Then, ako, yan. For me, nag-decide lang talaga ako na nung nasa Japan pa ako, no? Part-time ko lang siya talaga ginagawa. Pero full-time na rin yung attitude ko, no? Then, nag-decide ako na gagawin ko siya full-time. Pero hindi rin ganun kadali kasi kailangan aralin mo talaga yung business, di ba? Marami kang ideya. Ayan, burn the ship, bridges, no? And eto, no, if you burn your bridges, you do something which forces you to continue with a particular course of action and makes it impossible for you to return to an earlier situation or relationship. Di ba? Meron ba dyan na, ano, di na nakabalik? Yan kasi I believe na pagka, ano, hindi ka pa talaga 100% na nakapag-decide, anytime na mahirapan ka, atras ka lang pabalik. Nandun ka na ulit sa ano, parang comfort zone kasi. Sabi nga 'di ba, ano, comfort zone is a beautiful place but nothing grows there. Walang nag-grow doon eh. Ang lahat ng mga opportunity madalas nasa labas po ng comfort zone. Eh yun, kaya lang ako nag-decide na i-full time siya and I burn my bridges, 'di ba? Hindi na po ako nag-decide na bumalik ng Japan. Nag-decide po ako na i-full time na talaga tong live good. Then siyempre may mga action yan no? And hindi ko kayo inaano na ini-encourage no na mag-resign agad sa work basta-basta yun kailangan pagplanuhan and pag-isipan niyo pong mabuti. And for me sa mga leaders ko or sa mga ano dito members kailangan at least stable meaning ano kayo gold or platinum yan po yung mga ano ko kasi baka na ma-misinterpret ng iba kinabukasan mag-resign na wag po kasi ano ngayon gabi dyan sa Middle East ba tama? Oh, di bukas na lang umaga. Joke lang. Sa mga Pilipino so Wednesday na lang. De, joke lang po. No? Kailangan ano, pag-isipan din. Ako kasi malakas lang din talaga yung loob ko. Then, ano, inaral ko din talaga yung live good. Yan. I believe talaga na ako talaga na hindi ka magiging matibay hanggat meron ka pang sinasandalan. Yan, naniniwala ba kayo doon mga coach? Tama, yan. Hanggat hindi pa kayo naging meaning kasi parang ano eh, dependent pa eh. Parang nakaasa ka pa kung kahit kanino, kahit saan. Pag di ka pa nakapag-decide. Hanggat meron ka pang sinasandalan, hanggat meron ka pang babalikan. Yan. Lalabas talaga yung galing mo dito pagka wala. Ikaw na lang mag-isa. Tama. Yan. So, next tayo, no? Eh, marami tayong mga decision, no, na gagawin talaga dito. Ito, ito rin. Kailangan mag-decide kayo na huwag kayong mag-quit. Di ba? Ayan, maraming distraction, sabi ni Coach Rodney. Basahin ko lang yung mga comment. Di makakakbang. Di ba? Yun yung sa may shackles kanina. Di ka makakbang kasi di mo invite ka ng invite, no? Hindi si masali ibang tao sa'yo, pero hindi mo naman pala natanong kung na-invite mo na ba yung sarili mo, di ba? Yung sarili mo pala, hindi pa mataas yung belief mo, mababa pa. Alam niyo, yung parang may ni-offer kayo sa tao pero kayo hindi naman kayo all out na 100%. Ayun yung ibig sabihin ko. Yan, hindi ka mahakbang. Yes, malapit na coach, nakabili na ako ng comfort zone pala. Oh, dangerous zone. Ayan, sabi ni Coach Rodney, dangerous zone talaga yung comfort zone na yun. Deadly place, parang ganun. Kasi parang ano yan, kumuno yan. Ako hindi rin ako nagsettle sa ano, sa okay na 'yan, tama na 'yan. Hangga't libre naman eh kung kaya mong kunin, hindi kunin natin kasi wala naman limit ang mundo eh. Ako hindi ako nagbibigay ng limit sa sarili ko. Okay na naging electrician ako saglit. Oo, kailangan nag-growth tayo kasi continuous naman ang buhay pag di ka na nag-growth. Wala. For me, wala na eh pag di na nag-growth. Kailangan nag-growth din talaga tayo. No? Yan, kailangan mag-decide kayo dito na huwag kayo mag-quit. Marami kayong magiging decision dito. Ayan, quitting commitment. Di ba? Yung commitment natin, di ba? Sabihin niya sa sarili niyan. Mamaya, ayan. And
quitters never win and winners never quit. Di ba? Yung mga winners daw, hindi sila sumusuko, hindi talaga sila nag-quit. Yung mga quitters, oh, hindi yan mananalo. Kasi once na mahirapan ka lang, di ba? Kahit saang bagay. Yan. Sabi naman, coach, bakit yung iba may nagko-quit? Eh, yung iba kasi, wala na, sarado na yung company. Di ba? Alangan na ikaw na lang doon. Oo. Ayan, pagka dito, di ba, makaka-experience kayo ng pagod. Pag napagod kayo, huwag kayo mag-quit. Matuto lang kayo na magpahinga. Di ba? Kunyari yan, hakatin niyo yung hagdan, di ba, patungo sa pangarap niyo. Maralaman nyo naman kung umaangat kayo or umuusad kayo pag nahihirapan kayo. Kailangan nyo lang magpatuloy. Okay lang yung mapagod, magpahinga, pero hindi po okay yung magsusuko ka. Lalo dito sa pangarap mo kay Live Good na nakita mo yung opportunity na napakaganda. Wala po kasing ibang magpapatuloy ng pangarap po natin, kundi tayo. Hindi po yung upline natin, hindi po yung downline natin, hindi po yung kapitbahay natin, di ba? Hindi po sila. Tayo po. Pagka sinukuan natin yung pangarap natin dahil lang sa subscription, 600 pesos, grabe naman yun, no? Dahil yung makukuha mo, parang pinagkait mo na sa magiging legacy mo. Ang binibuild kasi nandito sa kay Live Good legacy talaga. Kasi yung trabaho natin, yung profession natin na yan, pwede nyo yan ipamana. Hindi nyo yan pwedeng ipamana, pero itong business natin na meron naman username, password, pwede nyo yan ipamana. Legacy ang iiwan niya sa mga. Kasi long term itong business natin. Hindi naman siya yung short term lang na bukas, wala na. Yung pinag-ubusan mo ng mahabang panahon, tapos mawawala din pala yung company. Hindi po. Hindi ako na, I believe na 100% sa Live Good team and dahil nga din sa inaral ko din, and yung mga leaders din na nandito na nakikita ko na sinusundan ko. Ayan, then, quit the habit of quitting, di ba? Oh, quitting is not an option. Kaya hindi, wag niyong gawin talagang option na yung pag-quit, sumuko, di ba? Yan, no? Kailangan, yan pala ang commitment natin, no? Yan, no retreat, no surrender, coach. Yan. Sino bang ano diyan? Type naman diyan yung mga hindi magku-quit kahit mahirapan. Pwede ko ba makita diyan yung mga ano? Yung kahit mahirapan, di magku-quit. Pwede bang pa-type naman diyan ng ano, ng one na lang, one para madali lang. Type natin one sa mga ano hindi magku-quit. No to quit, di ba? Kasi dito may hirapan tayo. Tanggap na yan eh kasi hindi naman po ganun kadali magpayaman. Kung madali lang po yumaman, di ba? Madami ng mayaman pero 98% ng mundo eh. 98% talaga, di ba? 2% lang po ang mayaman sa mundo. Yan, so tignan ko dito yung mga hindi magkukwita. Ito ka lang na ano. Yan. Ayan, dami nag-type, no? I-screenshot ko to, Tapos pag wala na kayo dito, ipapakita ko to sa inyo. No to quit coach. Yan. Yan, yan, yung mga pangalan nyo nandito yan. I-screenshot ko yan. Send ko to sa inyo once na nag-quit kayo. And marami kasi ako nakita dito no, na sumali lang. Parang dumaan lang. No? Sana hindi kayo ganun na mawawala na lang bigla. No? Hindi na ate, nahirapan, na negative lang. Na negative lang, sinabihan ng kapitbahay, hindi naman to yan, scam yan, bine-brainwash ka lang. Ang pinakinggan mo, miserable din ang buhay, hirap din sa buhay. Diba? Papakinggan nyo ba yun? Eh siyempre kung magtatanong ka regarding sa medicine, sa gamot, siyempre saan ka magtatanong? Sa kapitbahay mo ba? Di ba dapat sa mga doktor? O kung may kaso ka, kanino ka lalapit? Sa chismosa bang kapitbahay? Di ba hindi? Sa mga lawyer or sa mga ano. And kung about sa business, kanino ka lalapit? Hindi naman sa marites natin kaibigan, sa mga successful, sa mga nauna. And sila yung susundin natin. Di ba po? Yan. So, yan. And sobrang halaga na, decide to pursue excellence. Sa lahat ng gagawin natin dito kay Ligud, excellence po. Ayan. I will do whatever it takes in God's will. Yan. Inshallah. Coach Sobay. Yan si Coach Sobay. No? Decide to pursue excellence din dito. Ayan. Stay focused on your mission. Remain steadfast in your pursuit of excellence. And always do the right thing. O, ano ba yung mission nyo dito? Bakit tayo nandito? Ano ba yung mission ni Live Good? Di ba ang mission ni Live Good, makatulong na maging healthy ang tao. Ayun, yung mission natin dito, to help people. Hindi yung to earn dollars, di ba? Di ba, may nakitang tao, uy, $25.
Dapat ang una niyong hanapin, ano bang kailangan ng tao? Ano ba yung value na may ibibigay niyo sa kanya? Kasi pwede yung iba, ma-invite niyo dito. May share niyo ng opportunity, may pera naman. Ang kailangan pala, yung products, food supplement, yung healthy, maging healthy yung family niya. Yan. Remain steadfast in your pursuit of excellence and always do the right. And lagi po natin gawin ng tama. Lalo kung mamimili po kayo over relationship, over money, no, narinig ko lang din kay mentor. Lagi niyo mo piliin yung money. Ay, hindi, joke lang po. Piliin niyo yung relationship. Oo, sa lahat. Kasi ang pera, kikitain yan, pero ang relationship. Lalo na pag mga Chinese, pag niloko niyo yung Chinese, marami ang Chinese. Iano kayo niyan. Hindi na kayo niyan makapasok sa business nila. Pagpagkwento kayo ng mga Chinese. Yan. Excellence is an art won by training and habituation. We are that we repeatedly do. Tayo yung kung ano yung ginagawa nyo ngayon, ano ba yung ginagawa natin, paulit-ulit. Kung excellence yan, then time will come, excellence din magiging resulta niyan. Then it's not an act. Hindi pala yun yung parang act, but a habit. Diba? Yun pala yung magiging excellence. Hindi pala siya yung umatin ako ng training isang beses lang. Pagka-excellence pala, alam mo na sarili mo na kailangan normal sa'yo na umatin ng training, ng presentation. Habit mo na eh. Hindi kompleto yung araw mo pag di ka nakapakinig kay Coach Ernesto, kay Coach Glenn, di ba? Dito sa mga coaches natin, habit mo na makinig. And time will come, matututo ka ako. Ganun lang din po ginawa ko eh. Di ba? Nakinig lang din ako na naging habit ko na rin na mag-attend ng Zoom. Then naging habit ko rin na yun, push din na mag-host. And ganito. Ginawa ko na din talaga siyang habit. Yan, then alam nyo ba, yan, did you know, trivia lang muna tayo no, yan, excellence. Excellence is the pursuit of, pwede kayong screenshot para pwede nyo mabalikan or ano. Kasi yan, more on na tayo, study time para, dito kasi hindi naman tayo agad nakapokus sa pera. Ang pera, magpapalo yan, depende sa natutunan po natin. Kasi mauuna lagi yung learning. Sabi nga, di ba, learn first before you earn. Yung words na learn, tanggalin niyo yung letter L, di ba, magiging earn po. Ayan. Excellence is the pursuit of surpassing ordinary standards and consistently delivering superior quality. Di ba? Ibig sabihin, tuloy-tuloy na ginagawa natin yung quality na service na binibigay natin. It embodies a mindset of continuous improvement and an unwavering commitment to achieving the best results. Excellence is not just an outcome. Ayan, but a journey, tuloy-tuloy, marked by passion. Gusto niyo ba yung ginagawa niyo? No, dito napupuyat tayo or pero lahat yan, worth it yan. Pagdating ng araw na sinasakyan mo na yung car na gusto mo, yung dream car mo, nabili mo na yung dream house mo. Dito ko lang din kasi nakita na pwede pala, affordable pala, pwedeng mangyari, hindi imposible. Yan, effort and resilience, di ba? Ito, alam nyo ba si Edmund Hillary, examples ng excellence, si Edmund Hillary and Tenzing Norgay became the first climbers confirmed to reach the summit of Mount Everest. Sila po yung pinakakauna-unahang nakakyat no sa tuktok ng Mount Everest, si Edmund Hillary yan, kasama niya si Tenzing Norgay. Oh, grabe din yung niyan, achievement, 'di ba? And sila talaga yung pinaka nakilala kasi sila yung pinakauna eh. No? Yan si Marie Curie became the first woman to win a Nobel Prize and remains the only person to have won Nobel Prizes in both physics and chemistry. Yan yung mga example ng excellence na tao. No? Yan si Edmund Hillary, I think mga ilang beses niya inakyat yung bundok no ng Mount Everest summit. Then nakarating siya sa tuktok kasi yun, parang naging habit niya na rin, naging gusto niya talaga na umakyat ng mga and siya ng ng history, legacy din talaga yun yun. Ayun, hanggang ngayon, 'di ba, siya yung pinaka kasama niya to si Tenzing Norgay. Yan, then next tayo no. Yan, pag nag-focus kayo sa success, oh, may stress kayo, may stress tayo. Gusto lang natin na kumita. Success sa atin, di ba? But if you have pursue excellence, success will be guaranteed. Ganun pala yun, coach. Yan, sabi ni Deepak Chopra. Yan.
O, huwag tayo mag-focus pala sa, parang focus lang tayo sa pagkita ng $25. Yeah. May stress daw tayo. Pero pagka ano lang natin, gusto lang natin i-share para makatulong, automatic na pag nakatulong tayo, success will be guaranteed na. Kaya i-pursue talaga natin dito yung excellence. Yan, sabi ni ano to, Confucius. Kung kilala yung si Confucius. The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential. These are the keys that will unlock the door to personal excellence. Diba? Kailangan decide talaga tayo na portion natin yung excellence, no? Parang yan din yung susi eh, patungo sa success eh. Then kailangan sa buhay natin accountability and responsibility na napakinggan niyo naman na yung kwento ko diyan no, sa gorilla no and lion no. Ayoko na. Ano, nakakatawa yun eh. Yan. Kailangan sa buhay accountability, responsibility. Yan, nagsisimula yan sa atin. Hindi yan sa gobyerno, hindi yan sa ibang tao. Magsimula talaga yan sa iyo, sa atin, sarili. And masabi mong accountability ka na, responsibility ka na, parang hindi ka na naninisi ng ibang tao. Lagi mong biniblame na lang din yung sarili mo. Hindi ka kumita, hindi kasalanan ng upline, hindi kasalanan ng downline, hindi rin kasalanan ng company. Kasi meron namang kumikita dito eh. Bakit sila? Isa lang naman ang marketing plan. Isa lang din naman ang kung magkano yung pinuhunan nila, ganun din pinuhunan natin. Kung magkano yung binabayad nila monthly, ganun din binabayad natin monthly. Bakit sila kumikita? Bakit tayo hindi? Yan. Yan lang yun. Then, being accountability and responsibility. Kailangan nagsimula yung sarili natin. We are all accountable for our actions, their effect and influence on our lives and their lives of others. Understanding the true meaning of accountability makes us strong and enables us to learn. Alam niyo naman yung kasabihan na, 'di ba, yung kay Spider-Man ba 'yun? Ano 'yun, with great power comes with responsibility, 'di ba? Hindi ako susuko kahit makalbo pa ako. Yan sabi ni Coach Rod ni Brimberland. O, kaka-training niya ni Coach, 'di ba? Training ng training ng training. 'Di ba kalala niyo si ano, si Saitama? 'Di ba? Kaka-training niya. Ayan, then yun ang kailangan na para pala maging malakas tayo, 'di ba? Kailangan natin ano, accountability tayo sa buhay natin. Hindi wala kasi tayong control sa ibang tao eh. Tanging control nyo lang po natin, yung sarili lang po natin. Yan, make us strong and ayun kasabihan niya ano, ano yung kay Spider-Man, siyempre alam niyo yun, 'di ba? With great power comes with great power comes with great responsibility. Yan, 'di ba? Ang dami dito, gusto platinum, diamond, gusto yung kinikita ni Coach Fernan. Ang tanong, kaya ba natin yung responsibility na ginagawa nila? Baka pagka binigay yun ni Lord sa atin, di pa pala tayo ready, di pa tayo mahanda. Kaya di pa rin binibigay kasi hindi pa tayo ready. Then, anong kailangan gawin? Kailangan po natin mag-training. Mag-training para matuto. Kasi, di ba nakikita nyo, iba mabilis. Bakit nila mabilis? Siyempre, merong process, meron silang pinagdaanan. Nag-training yun sila. Bugbog yun sila ng training. Kaya nakapagsalita yan sa harap, nakapag-speaker, siyempre nag-training yan. Nag-aral yan. Eh siyempre kung hindi ka nag-aral, hindi ka makakapag-speaker, hindi makakapag-host. Di ba? Lahat kasi ng bagay talaga inaaral. And pagiging ano yun, accountability yun sa sarili. Ayun, then, yung kasabihan ng ni, ano, di ba, ni Spider-Man, with great power comes with great responsibility. Baligtarin rin yun. Responsibility comes with great power. Kung may na-enroll kayo dito, isa, dalawa, responsibility na yan. Diyan na rin magi-start yung great power niyo. Kasi responsibility nyo sila na i-guide. Siyempre, paano nyo sila matuturuan kung tayo hindi rin marunong? Hindi rin natin alam yung negosyo. Pag nagtanong, tendency, hindi natin masagot. Tendency, nagagalit tayo. Huwag po yung ganun. Kaya kailangan responsibility na aralin natin yung business. Di ba? Yan, so next tayo, no? Yan. If you take responsibility for yourself, you will develop a hunger to accomplish your dreams. Ayan, sabi po yan ni Les Brown. Kung kilala niyo po si Les Brown, no? Pagka nag-take na tayong responsibility pa sa sarili natin, na makaka-develop tayo ng hunger.
para matupad yung mga pangarap natin. Ayan, wala tayong ibang sisihin dito kundi sarili lang talaga natin. O, di ka kumita, kasalanan mo. Kumita ka, kasalanan mo din. Ganun lang, di ba? O, ayan, accept responsibility for your life. Know that it is you will get you where you want to go, no one else. Yan, sabi po yan ni Les Brown ulit, di ba? O, wala talagang ibang tao na tutulong sa atin papunta sa gusto natin puntahan, kundi tayo lang, yung sarili po natin. Gusto natin maging diamond, yung upline na nagdala sa atin dito, alas 1% lang po yan, 99% action na gagawin niyo po. And kailangan niyo yun mag-decide na ganun, di ba? Na gagawin niyo talaga tong business. Ayan na, so umuulan na po pala, no? Yan. Yan, siyempre yung number one, di ba? Kailangan mag-decide kayo. Decide kayo na gagawin niyo si Live Good. Marami, decide na mag full-time. Yung iba hindi pa, pero mangyayari naman yun sa inyo. And kailangan nyo ng preparation. Then, decide kayo na pursue yung excellence. Dapat sa ginagawa nyo, hindi lang yung ginagawa lang basta-basta. Kailangan excellence. Yan. Then, siyempre, after mo mag-decide, di ba, yung una, nakapag-decide ka na gagawin mo Live Good. Tumaas na rin yung belief mo kasi inaral mo yung business. Inaral mo yung buhay ni Ben. Yung mga, kung meron na bang yumaman dyan. Di ba? Then, pangalawa is take action. Kailangan mo mag-take action. Ano man yung napagplanuhan mong desisyon. Kasi iba yung, ayan no, there is difference between deciding and acting. Di ba meron ngang kwento, di ba yung ano, ito meron akong tanong sa inyo. Merong 5 butike. Di ba? Tingnan natin kung sino yung nakikinig, no? Sino yung gising pa dyan, no? Merong 5 butike, di ba? Nakatawagan si Coach J. Mukhang alam na ni Coach J ito. Kaya ni Coach Anthony Prado. Sino ba yung mga nandyan? Coach Gina. Ito meron si Coach Sobay, Coach Christine, Coach Maricel, yung mga ano, pwede tayo magpa-open ka para naman pagka magtatanong ako, titingin ako. Pwede ko kayo si Coach Rodney. Di ba? Meron akong tanong, merong 5 butike, di ba, nasa Kisame. Yung apat, yung apat na butike, nag-decide silang tumalon, di ba? Ang tanong doon, ilang butike yung naiiwan, ilang butike yung natira sa Kisame. Yan, so yan no, so yan pwede kayo mag-answer diyan, no? Pwede kong ulitin ko na yung ano. Merong 5 butike, 'di ba, nasa Kisame. 'Di ba? Nag-decide yung apat na tumalon. Nag-decide tumalon. Ang tanong, ilan yung natira sa Kisame? Yan. Oh, yan. Titignan natin yung mga sasagot. Oh, so wala na. Coach Michelle, 1. Oh, Gina Cordero, 5 pa rin. Oh, Coach Emily Lariosa, 1. Coach Soba. Salamat sa nagpa-participate. No? Na-appreciate ko yan. No? And ang galing din ng trainer, depende rin yan sa mga participants. No? Kasi gaganaan talaga sila. Ilalabas nila yung galing nila. May mga sikreto yan, hindi sinasabi. May mga ganun eh. Yan, isa lang coach. Oh, Ermela Condin yan. Lisa ko, 1, 5 pa rin. Oh, di ba? 5, 1, 5, 5. 5, 5, 1, 5. Oh, di ba? Ang daming sumunod. Yun kasi, di ba? 5 yung ano, nasa Kisame, di ba? 5 butike nasa Kisame. Nag-decide yung apat. Decide lang ha, nag-decide na tumalon. Oh. Ang tamang sagot po, tumalon lang naman. Di, nasa Kisame, pagka mahulog yun, ang ano dyan, nag-decide lang naman sila. Ayan, 5, 5 pa din. Ayan, sabi ni Gina, nag-decide lang. Tama po, Coach Gina. Yan, tama yung mga sumagot ng 5, no? Ano lang naman sila, nag-decide lang, di naman sila tumal, di naman sila nag-take action. Sa isip lang nila yun, nag-decide lang sila na, parang sa Live Good, nag-decide ka lang na magli-Live Good. Sumali ka lang, wala ka namang ginawa. O, kikita ka pa, di ba hindi? Nag-decide ka lang eh. Kailangan, meron kang take action. Meron kang plano. Di ba? Ayan, dito, pag-aaralan natin, paano ba yung tamang take action, coach? Ayan, there is difference between deciding and acting. Yan, action plan, di ba? And strategy, mag-act ka, implementation, schedule, collaboration with cross lines or other members, affiliate ng Live Good, objective, kung ano ba yung goals natin, then improvement, kailangan, nag-improve din tayo. Then, yan, ano bang action, coach, klaseng action ang gagawin namin? Take massive action. Yan sabi ni Tony Robbins, the path to success is to take massive determined action. Hindi lang basta, bahala na, no, yung parang bara-bara na yung banat, no? And kailangan determine din and take massive action. Kasi kunyari itong pula, pagka nag-action yan dito, lahat na yan gagalaw.
Yan. Take massive action po, yun. Na, parang alam yung 10x rule. Oh, hindi ko alam yun. Basta, yun, yung may libro yung 10 times rule. About ginagawa mo, di ba? Parang nagta-times 10. Times 10 dapat. Kaya kung times 10 yung kunyari, yung tinanim mo, times 10, di, times 10 din yung aanin mo. Kung times 1 lang, di konti lang. Kailangan action, times 10. One ang hindi nag-decide, coach. Oh, tama, coach. Isa hindi nag-decide. Pero yung natira kanina, no, lima pa rin. No? Kasi nag-decide lang po sila. Yan, what are the things you need to do? Ano ba yung mga kailangan nating gawin, di ba? And sacrifice and prioritize dito kay Live Good. Dito sa business na ginagawa. Marami kayo papractice. Sacrifice dito and prioritize. Then kung ready na kayo, di ba? Mag-transfer sa mas bigger opportunity, di ba? Nakita nyo naman na maganda yung Live Good, dami na bago yung buhay. Tanong lang dyan, bakit sila nabago na, bakit ikaw hindi pa? Bakit tayo hindi pa, di ba? Yan. Kailangan natin pala mag-sacrifice and alamin natin ating mga prioritize. Mga priority natin sa buhay, no? Kung madalas yung sinasabi sa sarili nyo yan, I can. O, I can't do it. Tanggalin nyo lang po yung ano, yung T. Di ba? I can do it. Yan. Kaya natin yan. I can do it. Di ba? Ito yung, marami kasi dito yung mga kailangan natin sacrifice tulad ng comfort zone, yung tulog ng maaga, 8 hours na tulog. Sacrifice yan. Tapos ano bang mga kailangan mong i-prioritize? O, ano ba pinaprioritize natin minsan? Nanonood ng Netflix, o pag di TikTok, yung na-prioritize natin or over our business. Okay naman yung nanonood kayo ng video pero dapat naka-align sa ano nyo. 'Di ba yung sa decide ngayon sa diretsong linya, naka-align din sa goal nyo. Nyari, nag-aaral kayo yung pinapanood nyo tungkol kay ano, video. Kung meron kayong matututunan, 'di ba? About kay kwento ni Mark Zuckerberg, no, yung social network, no? Panood ko kasi yun eh. Kailangan yung meron kayong matututunan, yung mag-grow kayo, hindi yung entertainment. Then, walang masama sa entertainment na. Nasa inyo yan. Ang tanong, ilang taon ka na ba na-entertain? Na bago ba buhay natin? Ang tanong, hanggang kailan mo gusto ma-entertain? And walang masama doon, nasa inyo po yun. Kung ang goal nyo, yumaman din talaga, mabago ang buhay, kailangan, parang delayed gratification. Yan. Kailangan alam nyo yung ipaprioritize nyo. Priority din. Kailangan mag-sacrifice din talaga. Ayan, di ba? Marami pang sacrifice din dito and kailangan alam niyo yung priority niyo. Priority niyo di ba, mag-prospect kaysa manood ng Netflix, no? Oh. Don't wait for your feelings. Sabi nga dito, no? Don't wait for your feelings to change, take action, di ba? Wag daw natin antayin na minsan nakataw lang, di ako makataw, natamad ako, masama pakiramdam ko, or ano, yan, no? Or hindi ko trip, hindi mo gusto umataw, para ka gumawa ng action. Ito lang, oh, sabi nga din ni Coach Arol, di ba? Basta tuloy lang, kahit na nahihirapan ka, kahit na may sakit ka, kahit na ginagawa mo pa rin yung business. Kahit puyat ka, di ba? Kahit pagod, ginagawa pa din. Take action and ano yan, magbe-benefits yan lahat once na nandun ka na sa taas, once na successful ka na. Coach, saan yung task, coach? Sa langit ba? Hindi ah. Pag nandun ka na sa ladder, taas ng ladder, ibig sabihin, tulad diamond ka na, dun, mas mahaba na yung pahinga mo pag nandun ka na. Coach, parang iba yan ah, yung pahinga. Mas mahaba na yung rest nyo, magagawa nyo na yung gusto nyo, mabibili nyo na yung gusto nyo. Mas maaga, ma-enjoy nyo na yung diamond bonus pool kung magda-diamond tayo dito, di ba? No, take action and your feelings will change. Sabi nga, di ba, yung katawan natin parang yung what the mind conceived, di ba? The body can achieve. Kung ano yung iniisip natin, di ba? Yun yung, kung ano din yung action natin, ginagawa natin, nag-iiba din yung feelings natin. Kunyari, yung sa pag-smile pa lang, di ba? Pag-smile, di ba? Parang nakaka-attract kayo ng positivity. O pagka naman nakasad kayo, di ba? Negativity yung inaano natin. Parang ina-attract natin. Nag-iiba din yung feelings natin. Sabi po yan ni Barbara Baron, don't wait for your feelings to change to take action. Take action and your feelings will change. Ganun pala yun, coach. Oh, ganun yun. Para kung gusto yung ano, magbago yung feelings niyo. Yung feelings niyo sa kanya. Ayan, hindi lang ano yan, hindi lang pala ano, knowing is not enough, 'di ba? Hindi lang natin alam ko mag-diamond, oh, pero wala naman tayong ginawa. Alam ko mag-gold, pero wala naman tayong ginawa. You must take action. Sabi po ni Tony, hindi pwedeng alam lang natin, 'di ba? Kunyari, alam mo yung isang bagay, pero di mo naman ginawa, wala pa din. Oh. Alam mong pumunta sa isang lugar, di ka naman sumakay, hindi ka talaga makakapunta. No, knowing is not enough. You must take action. Sabi po yan ni Tony Robbins, no?
Grabe successful din yan ni Tony Robbins, motivational speaker din yan. Everything you want is outside there, waiting for you to ask. Everything you want also wants you. But you have to take action to get it. Yan, kailangan talaga na ano, no? Number 2, no, na nag-take action tayo dito, lalo kay Live Good, no? Lahat ng gusto natin, nandyan lang. Nandyan lang na nag-aantay lang na, ano, sabi nga, di ba, sa, ano, ask, believe, and you will receive, no? Kailangan lang natin, inaantay lang pala tayo na magtanong. Waiting for you to ask on everything you want also wants. Yung mga gusto pala natin, gusto rin tayo. Gusto ka. But you have to take action to get it. Kailangan, sample, di ba? Kasi pag di tayo nagtanong, ang laging sagot, hindi. Kunyari, meron tayong clients. Sa isip nyo, baka hindi niya gusto. Di ba sa isip mo, baka ayaw niya. And di ka naman nagtanong. Siyempre, pag di ka nagtanong, ang laging sagot, no. Oh, maybe, tinanong mo, no. Tinanong mo isa, yes naman pala. Di ba? Parang negative kasi. Kailangan di tayo nag-iisip din ng negative sa isip natin. Kailangan lang na sabi nga ng Nike, di ba, just do it. Diba? But you have to take action to get it. Sabi nga ni Jack Canfield. Yan, no, kailangan na talaga mag-action. Yan, mga sabi dito, di ba? Inaction breeds doubt and fear. Hmm. Alam niyo ba yung ano, yung meron kasi ako nabasang ano, napakinggan na libro, no? And medyo controversial 'yun, no? Hindi ko na din share dito, no? And maybe soon iti-training ko din yung kaso depende sa mga former mga matitibay na talaga yun ng mga ano leaders mindset din talaga. Inaction breeds doubt and fear. Oh, pagka wala daw tayong ginagawa, ano yan, parang nag-create, di ba? Nagbe-breeds ng doubt and fear. And by doubt and fear, sobrang daming na walang pangarap diyan na hindi natupad hanggang tumanda na lang. Nagkaroon dahil yan sa doubt and fear na minsan marami na hindi para silang ready mawala sa mundo kasi madami silang doubt and fear. Meron silang regret kasi dahil dito na hindi sila nag-action. Yan, gusto nila meron silang gustong gawing isang bagay, 'di ba? Tapos kunyari minsan sa yung kunyari sa pag-aaral na lang, 'di ba? Meron kang gustong course. Tapos ang gusto ng parents mo iba naman. Hindi mo ginawa yung action na gusto mo. Di ba? Parang magkakaroon ka ng regret na hindi mo ginawa yung gusto mo. Yan. Yan. Action breeds confidence. Pag ina-action pala tayo, no? Nag-ano pala yan, nag-breeds ng confidence and courage, di ba? Papapataas ng confidence natin and courage natin, no? Kailangan talaga na action lang. If you want to conquer fear, kung gusto niyo malagpasan yung takot niyo, na nararamdaman niyo, di ba? Minsan dito, pag natatakot tayo, nahihiya tayo mag-talk, magsalita, kung gusto nyo malagpasan, no? Do not sit home and think about it. Huwag lang kayo na umupo dyan or isipin lang. Oh. Go out and get busy. Gawin nyo, kunyari, tulad nito. Kailangan ni mentor ng host, speaker. Dapat meron kayong kusa, initiative din na mag-coach, ako na. Then, doon, makakonquer nyo yung peer nyo. Kailangan magkusa din. Go out and get busy. Yan, sabi yan ni Dale Carnegie. Do you want to know who you are? Don't ask. Act. Action will delineate and define you. Lalim yan, coach. Nagno-nosebleed na kami. English naman yan, coach. Delineate, parang ano yan, describe. Parang, describe ka. Action will describe and define you. Kung sino ka ba, ginagawa mo sa action mo. Kasi, ayan. Kaya tama ang pagkagawa ng GC ni Coach Glenn. One team, one dream. Tama po yan. One team, one dream talaga. With teamworks, dream work. Yun. There's no effectiveness if there's no discipline and there's nothing without character. Parang narinig ko yan. Grabe si Coach Mario Villasper. No? Parang yun yung nasa ano ko. Sa ano yan, Coach? The 7 Habits of Highly Effective People. Nagbabasa kasi, nag-start kasi ako magbasa ng libro. No? Sabi daw nila, leaders is readers. Yan, nag-start ako magbasa ng libro kung makikita nyo dyan. And pwede kayo magsimula. Ako hindi ko hilig magbasa pero kailangan eh. Kailangan po talaga. Kailangan niya na mas marami kayong matututunan sa buhay. And yan. No? Ano ba to?
Yan. Then, ito, madami pa. Take time to deliberate. Ang lalalim naman yung coach. Ma-English mo. Sino magaling mag-English dito? May nasa mag-English. Take time to deliberate. But when the time for action arrives, stop thinking and going. Ito, tinuturuan ko kayo paano mag-action, mag-take action. Dito, matututunan nyo paano mag-take action talaga. Then, di ba, nag-decide lang kayo na sumali. Then, take time na, nyari, meron kayong clients. Pag ano yan, deliberate, parang pag-isipan mabuti. Parang deliberate. Oh. Take time. Bigyan nyo ng oras na pag-isipan mabuti. Pero, pagka oras na, di ba? Para mag-action kayo, na dumating na action, kailangan, huwag nyo nang stop thinking and go in. Gawin nyo na agad kasi either kung magkamali ka man, at least alam mo. Mas mabilis. And the next time, alam mo na yung kailangan gawin. May kasabihan nga, di ba? One thing to do is right is to do it wrong first. Para bago mo malaman na magawa yung tama, minsan magagawa mo muna talaga yung mali. And failure is just failure. Hindi kayo niyan dinidescribe. Ang pagkakamali, magiging pagkakamali lang. Ay, yung failure, magiging failure lang yan. Pagka sumuko kayo, pagka hindi na kayo nagtuloy. Pagka dinipay nyo na yung sarili nyo as failure. Failure is, hindi yan opposite ng success. Part yan ng success. Dito sa pagdadaya mo nyo, sa pag-rank up nyo, expect nyo na magkakamali kayo. Normal yun. Wala naman taong perfecto. Lahat naman nagkakamali. And ang maganda, nagte-take action tayo. Patuloy-tuloy lang. Ayan, winners take, ayan o. Sabi dito, winners take imperfect action while losers are still perfecting the plan. Di ba? Kailangan bago gumawa, pinaperfect lahat ng bagay, no? Eh, yung mga winners daw, oh, kahit hindi pa, ano, basta ginagawa lang, no? Winners take imperfect action while losers are still perfecting the plan. Oh. Yan, sabi yan ni Tony Robbins. Hindi ako nagsabi yan. Ha? Ayan. Oh, so kung gusto natin maging winners, ano lang, oh, winners take imperfect action. Kung hindi pa naman solid talaga 'yung ano nyo. Kasi matututo kayo on the process eh. Kasi nasa process tayo dito ng trial and error eh. Hindi naman lahat ng gawa natin tama na agad, di ba? Expected na natin na magkakamali talaga tayo. Oh, while losers, hindi na ano, puro isip na lang, di ba? Hindi na ano, hindi na nakagawa ng action. Kasi gusto nga i-perfect. Yan sabi ni Tony Robbins. Yan, then ano lang, dito ako, nag-dream big lang talaga ako. Nangarap lang ako ng malaki. Lahat naman tayo, I believe na may pangarap, di ba? Sino ba yung walang pangarap dyan? Lahat naman tayo, I believe nandito. Kaya nga kayo nandito nag-atin kasi lahat tayo may pangarap na mabago yung buhay natin, makatulong sa pamilya natin. Then, dream big, then start small. O, pangarapin natin maging diamond po. Yan. Then, start small, di ba? Unrank tayo, mag-bronze tayo. Then, mag-set tayo ng goals. Meron yan eh, paano mag-set ng goals, mamaya ituturo. Meron din dito, no? Set tayo ng goals. Sabi nga, no, hindi lang pwedeng, ano lang, set ka lang ng goal, ano ka lang, goal setter ka lang, nag-set ka lang ng goals. Kailangan mo rin ano yun, take mo rin yung goals mo, parang action. Get your goals din. Di lang pa nag-set ka lang, tapos di ka naman nagawa ng action. Kailangan, yan, take action. Yan, no, magkakasunod. Dream big, set goals, then take action. Yan, then kailangan nakakaisip ka rin ng bagong strategy, di ba? New strategy. Sabi dito, ni Benjamin Franklin, well done is better than well said. O, sinabi mo lang, di ba? Wala ka naman ginawa. Hindi mo naman tinapos. Mas maganda pa rin yung well done. O, ginawa mo. Kahit naman nagkamali ka, okay lang. Kasi basta tuloy-tuloy ka. Tatama ka din. No? Saan tatama, coach? Well done is better than well said. Sabi po yan ni Benjamin Franklin. And sa pagde-decide, no? Yan, stop procrastination. Marami kasi tayo dito na pinagpapaliban-liban, no? Dito lang, ang ma-advise ko lang din dito, yung mga bagay na, kung kaya naman ng gawin, no? Ito kasi yung stop procrastination, yung pagpapaliban ng mga bagay-bagay na, kunyari, kailangan mo mag-prospect. Mabilis lang naman, kailangan mong gawin, di ba? Ilang ano lang. Kailangan gawin na rin. Hindi na pwedeng bukas na lang, di ba? Nakuha na pala ng iba, no? Mamaya, parang mamaya, kakamamaya na to eh. Kung hindi naman, kasi pagka pinagpaliban-paliban natin yung mga bagay, maano lang yan, may ipon yan sa isip natin, dami na nating iniisip. Kaya po nagkakaroon ng mga daming iniisip kasi hindi natatapos. Kung kaya naman tapusin ng isang araw or seconds lang, kailangan stop procrastination. Kailangan kung kaya naman ng gawin, gawin na agad. Wag na yun. Bukas na lang, 'di ba? Bukas na ako gagawa, bukas na ako mag-ano. Ayan, stop procrastination. Na makakatulong din yan sa pagde-design niyan.
Marami pa dito, marami pa. And ito lang, delayed gratification, di ba? Minsan kasi ang nasanay tayo no ngayon sa sa panahon natin ngayon no. Ang dami instant na, di ba? Instant coffee, instant noodles, madami ng instant din, di ba? Instant girlfriend, di ba? Oh, di ba? Kailangan meron tayong delayed gratification. Tulad yan, pag nag-iipon kayo, di ba? Oh, pag dinidelay niyo yung parang desire yung rewards yan. Achieve future goal o nag-iipon, di ba? And kaya ayun, mahalaga yun na delayed gratification. Kasi sa instant, mabilisan lang. Kunyari, i-connect natin sa ibang company, di ba? Kikita daw, mabilis o instant yun. Di ba? O not knowing na is company pala, no? Mas mapapatagal ka pa pala. O, kasi hindi mo dinelay, di ka dito kay Live Good, di ka nag-venture, nag-aral talaga, ano mo yung belief mo, yung character mo, yung nag-grow ka talaga dito, natututo ka. Yun yung delayed gratification. Yung makukuha yung success. Totoo talaga. Hindi yung instant. Sana kasi tayo sa instant. No? Pero kung isipin yung instant, may process pa rin yan. Pag timpla ng kape, di ba? Painit ka mo ng tubig, lagay mo yung cup, buhos mo yung meron pa rin process. So lahat may process. Wala talagang yung instant thing. Wala, di ba? May process talaga lahat ng bagay. And ayan, meron na naman tayong no? Ayan, may nag-comment dito. Ang mga champion dumaan sa matinding training. Di ba? Oo, sino ba mga kilala yung champion? Si Manny Pacquiao, di ba? Champion. Sila Jackie Chan, no? Mga champion niya man. Sila, si Muhammad Ali. Si Mike Tyson, no? Mga champion niya mga yan. Pinakabata naging champion. Wag nakatunga nga, coach. Wag nakatunga nga, sabi ni Coach Jay. Yan, yan ano na naman tayo? Trivia na naman, no? Baka yung inantok na dyan, no? Maganda talaga na nag-aaral tayo para yung growth natin. Ako, sabi kasi ng mentor ko, ano daw, the best way to learn is to teach. Kung gusto niyo mas mabilis matuto, di ba? Magturo kayo. Bakit? Bakit, coach? Siyempre, paano mo matuturo yan kung di mo alam? So, siyempre, kailangan mong aralin. Mas mabilis kayo. Meron namang self-test. Kunyari, meron kayo natutunan, iti-test nyo, then malalaman nyo yung pagkakamali. Or, di naman pwede kasing perfect, tama agad eh. Expected nyo talaga na magkakamali tayo. And normal yun. Kasi, hindi naman lahat, di ba? Delayed gratification. Delayed gratification is one's ability to sacrifice or postpone immediate rewards. O, yan pala ibig sabihin delayed gratification, no? In order to achieve something more rewarding in the future. O, kunyari, dinidelay mo yung, huwag niyo i-delay yung rank. May mga bagay na kailangan i-delay. Kunyari, yung mayroon kayong bagay na gustong gusto nyo, kaya yung sapatos o kaya yung bag. Di ba? Gustong gusto nyo. Pero kailangan mo pala magpa-member kay Live Good para mag-create ng asset, ng income pa. O, anong pipiliin nyo? Siyempre, mag-join muna kay Livegood para makabili ka ng maraming bag, maraming sapatos. Yun yung parang dinidelay nyo yung gratification. Dinidelay nyo yung isang bagay na kaya mo naman kunin, pero parang para mas maganda yung reward. Parang hindi muna. Kasi meron kang dapat unahin. Yan. Meron ngang merong tawag dito. Merong social experiment dyan sa mga bata. Mamaya sabihin ko after nito. Ayan, definition. 2021, define delayed gratification as delay of gratification, a form of self-control. Self-control din pala yun, no? O kung binibigay nyo agad lagi yung mga gusto nyo sa sarili nyo, no? Self-control is the ability to forsake immediately available rewards in order to obtain larger valued outcome in the future, which develop throughout the process school years. Oh, may process talaga na de-develop sa pag-aaral lang din, 'di ba? Yan po yung delayed gratification. Oh, ability pala yan na yung nakukuha natin agad ng madali. Pag mas matagal yung parang mas malaki yung larger. Sa ano na lang, alam niyo yung sabi ni Albert Einstein, no, yung eight wonders of the universe daw yung compounding, the law and principle of compounding. Yan, masasabi mo yun sa delayed gratification. Kunyari, nag-iipon kayo, di ba? O meron kayong iniipon sa na lang, sa lagayan, o hulog kayo ng hulog. Di ba? Kung kukunin mo agad yun, konti lang yun. Pero kung tuloy-tuloy ka na naghuhulog, nag-iipon, pagdating ng time, malaki na yung maiipon mo. Dine-delay mo yung gratification na kunin agad yung laman. Parang ganun, yan? Form of self-control. Yan. Marami tayong dine-delay, no? Wag lang natin i-delay yung subscription, no?
Yan, may pasok ba coach? Example, studying at college. O alam niyo ba sa pag-aaral ng school, sa school tayo, no, studying at college. Learning itself can be a daunting task and requires strong self-control and discipline. Siyempre, ilang years yan, mag-aaral ka, di ba? It may take years to learn as a certain skill and set that will provide rewards. Abutin talaga ng ilang taon bago ka maging doktor, bago ka maging lawyer, di ba? Gaano sila katagal nag-aaral? Hindi lang 4 years kasi kasama yung ano niyan, eh. Grade 1 hanggang ano eh. Sa akin kasi parang ngayon kasi may ano na no, may K to 12 no, no. Naaalam yung edad ni coach no. Ako kami last batch ng ano ng fourth year. Fourth year, 'yun. Hindi ko na inabutan yung K to 12. Students who are able to sacrifice immediate rewards. Yan yung mga estudyante daw na nag-sacrifice no ng nangyari. Yan, nag-aano sila, nagpa-partners of playing video games. Ibig sabihin, hindi nila ginagawa, hindi delay nila, hindi sila nagpa-partners, playing video games. Nakapokus sila sa learning and focus on learning and tend to have higher achievement, academic achievement. Yan pala, kaya pala wala ako na-achieve nung nag-aaral ako. Yan pala ibig sabihin ng delayed gratification. Puro ako games. Hindi naman ako mahilig sa party, no? Games lang, oh. Sabihin, yung mga iba na hindi nagagayon, di ba? Mas mataas daw yung chance to have higher academic achievements. And sa delayed gratification, merong experiment no about sa mga bata na nag-experiment no yung mga short nag-experiment sila naglagay sila ng candy sa bawat mga bata no and kada ano no kada minutes lang na hindi nila kukunin yung candy kunyari ikaw bata yung bata naglagay ng candy sa harapan ng bata no kada tinitiis daw nila yung parang urge nila na kainin yung candy dadagdagan ng ano ng nag-experiment yung candy. Maraming bata nag-experiment. Naglagay sila ng candy. Yung bata, di ba? Hindi naman maano mag-delayed gratification. Ang rules doon, parang kada dinedelay nila yung kainin nila yung candy, dadagdagan yung candy. Ang tendency lahat, karamihan po, kinakain agad nila yung candy. Hindi na sila nakapag-delayed gratification. Yun po yung meaning ng delayed gratification. Pag patagal ng patagal, ano talaga, kinakain agad ng bata yung candy, di ba? Yung bata, hindi pa naman masyadong ano eh. Candy, naglalawa yan, kakainin agad. Ganun din tayo minsan sa buhay, sa mga bagay-bagay na mas maganda rin yung ibang bagay na dinidelay natin para mas rewarding yung success na makukuha natin. Yun po yung social experiment. Walang nakatiis, mga bata kain agad. Hindi madadagdagan yung candy nila. Yun, no? Sana may natutunan kay Coach Christian. Practice lang ng practice para mag-improve. Yan, tama, di ba? Ah, yung sa 7 habits, yung pinakadulo yung sharpen the saw. Yung kailangan nag-hone tayo, hinahasa din natin. Ito, the ability to discipline yourself to delay gratification in the short term in order to enjoy greater rewards in the long term is in English na naman is the indispensable prerequisite for success. Ano naman yan, coach? Yan, indispensable prerequisite. Parang necessary need. Parang kinakailangan talaga na mag-delay tayo ng gratification, di ba? Delay gratification para yung success mas enjoy natin sa long term. Yan, dito kay Live Good, di ba? Di ba? Matagal ka kumita, di ba? Matagal mag-diamond, matagal mag-platinum. Ini-enjoy mo lang 'yan. Mas masarap kasi na yung success makuha mo pagka pinaghirapan mo, di ba? Hindi yung bigla ka na lang ting, nasa tuktok ka na ng bundok, biglang diamond ka na. Mas maganda yung kwento nyo pagka marami kayong pinagdaanan din. Marami kang ikukwento kasi darating yung time, wakit ka ng stage sa event ng DMW pagka anong kukwento mo doon? Wala, puro happy lang yung buhay ko, nag-diamond lang ako, sarap ng buhay, di ba? Wala, boring, di ba? Yung libro, di ba? Hindi naman sa libro, pag nagbasa kayo, hindi naman puro happy lang eh. Merong ups and downs, may malungkot, may trial. Kaya kung nagiging kakaroon kayo ng problema ngayon, it's normal. 'Di ba? Sa palabas na lang sa pelikula, di naman, 'di ba kaya nga may kontrabida, 'di ba? Para gumanda yung kwento, di naman lahat bida, 'di ba? Oh, 'yun lang din. Tapos lumalayo ka na ata. Yan. So, meron pa yan. Delayed gratification is the one thing we ignore these days. Oh. Puro instant gratification na pa tayo ngayon. Eh, no? Yan. Yan ay ini-ignore daw natin sa panahon ngayon. And if you delay it, it becomes more pleasurable later in time. Yan.
Yan, next na. Ito lang sa mga ba't may bata dyan, coach. Important lesson to teach our kids. So, yung merong mga kids na dito, no? O may anak na or may kids. Yan. Pwede ito maganda ituro talaga kasi is talaga yung na-create natin, no? Yung tayo talagang pinapalo ng mga anak natin or magiging anak natin, no? Don't give up what you want most for what you want now. Di ba yung gusto mo talaga mag-diamond pero may nakita na ibang company. Gustong gusto mo na talagang kumita. Oh. Pero mali naman pala. Oh. Kailangan alam din natin yan. For you want now. Yan, delayed gratification din yan. No? Do what is right. Gawin natin kung ano yung tama. Hindi yung ano yung madali. Dito kasi madali kumita eh. Hindi naman pala tama. No, do what is right. Eh ito, sobrang easy na lang din ni Live Good compare sa traditional company no MLM. No? Hindi naman natin sinasabi sobrang easy. Mahirap pa din pero worth it talaga. The pain of waiting is minuscule compared to the joy of rewards. Ano naman yung minuscule, coach? Ano yan? Minuscule yan. Parang from the word mini. Ibig sabihin parang sobrang liit, no? Very small. The pain of waiting is compared to the joy. Yun, pag nakuha nyo ng isang bagay, sobrang ano yan. Sobrang nakakasaya talaga yan. Delayed gratification with patience and practice. All difficult things will become easy. Ayan, di ba? Mahirap mag-invite. Pero pagka practice ka ng practice, dito, natututunan mo na eh. Mahirap mag-present, mahirap mag-host, mahirap lahat naman po ng bagay. Mahirap tulad ako sa Japan. Welder. Di po ako marunong mag-welding eh. Pero bakit natuto ako? Sa lahat ng bagay po, sa una lang mahirap po. Hanggang uli. Hindi, joke lang. Pero pag gusto niyo isang bagay niyo, walang mahirap po eh. All difficult all difficult things will become easy. Patience lang talaga. Kunyari, meron kang downline, tinuturuan mo. Di ba? Hirap turuan. Oh, patience lang. Paulit-ulit mong ginagawa. Matututo at matututo yan. Ikaw din, matututo ka din. Sino dito yung mga mababa yung pasensya, no? Katagalan dahil nag-live good, tumataas yung pasensya. Marami dyan sa inyo, alam ko, di ba? Lalo pag may ginaguide na kayo. Huwag kang, basta-basta magagalit. Ito, gawin. Kailangan may lang kayong pasensya, lalo pag nagtuturo kayo. And practice takes time. Lahat ng mahirap na bagay magiging easy, di ba? Tulad dati, di ba, trabaho ka, service crew. Di ba, kaya nga may training eh. Kaya nga may training nun. Training kami nun, 3 months, I think. Kalahati pa lang sahod. Then, nung naging regular na, doon natataas. And madali na lang. Alam niyo ba sa trabaho nyo, kung bago pa lang kayo, ano pa lang, ang underpaid, ano ba? Di ba yung sabihin nun? Yung sa trabaho ko sa Japan, explain ko lang, decide ko talaga. Nung bago pa ako sa Japan, feeling ko na sabi ko, sinasawalan ako ng company kasi nung bago ako doon, ganun na talaga yung sahod ko, hindi na magbabago nung bago ako. Malaki na talaga yung sahod. Sabi ko parang lugi ata yung company sa akin kasi ang nagagawa kong trabaho, konti pa lang. Bago pa ako noon ha. Nung tumagal po ako, sabi ko, yari, parang lugi ako, parang bugbog ako sa trabaho. Kasi yung trabaho ko, ang dami ko na nagagawa, tapos yung sahod ko, di naman nagbago. Nakaka-relate po ba kayo? Yan, sa trabaho nyo. Di ba? Nung bago kayo, parang mabagal-bagal pa kayo. Di ba? Hindi nyo pa kabisado, konti pala nagagawa yung trabaho. Pero nung tumagal na kayo, di ba, nagiging madali. Nakaka-relate po ba, di ba? Nakaka-relate kayo sa trabaho nyo. Isipin nyo, sa pagdadrive, di ba, wala naman natuto na mag-drive agad. Hindi naman pwedeng marunong ka agad mag-drive sa una. Sa pagbabike, hindi ka naman matututo mag-bike pag nanonood ka lang, nagbabasa ka lang. Sa gym, hindi naman agad lalaki yung katawan mo pag nanonood ka lang, di ba? Kailangan ikaw din talaga yung gagawa ng na action. Coach, lumalayo na ata. O, next na tayo. Lumalayo na. Ayan. So, patience is power talaga. Ano? Kailangan may pasyensya po kayo. Pagdating ng training, di ba? Bakit wala pa yung host, wala pa yung ano. Pero dito naman sa atin, ano naman lagi. Patience is power. Ayan, kung alam niyo yung kwento ng butterfly, no? Yun lang ng kwento. Ang dami kong kwento, coach. Yan, patience. Ayan, may mga nagko-comment dito. Ganda ng topic, no? Sabi ni Coach Evelyn Bernal, ating girl on fire. No, split ako, Coach, English. Ayan, magkakaroon na yung taga-translate. Kailangan may challenges para maging successful sa buhay. Oo, kasi walang thrill pagka walang challenge. Relate much. O, nakaka-relate si Coach Rodney, no? Yes, relate Coach. Mamaya makaka-relate talaga kayo dito ng sobra. Yung tumagal na coach, lalo dumagdag trabaho. Di ba? Halos lahat sa inyo na ipatrabaho. Lalo sa mga OFW, di ba?
bagal pa tayo magluto, bagal pa tayo magtiklo, pero nang tamagal, parang ano na, underpaid na ako ah. Bugbog na kayo sa trabaho, di pa rin sahod, ganun pa din. Dito kay Live Good. Oh, dumagdag yung trabaho mo, time will come, palaki ng palaki yung commission mo, income mo dito eh. Yun yung kagandaan ng business kasi merong leverage. Sa trabaho kasi walang leverage diyan eh, sa trabaho. Yung effort ng katrabaho mo, kasama mo, pumasok yan o hindi, ganun pa rin naman sahod mo eh. Oh. Magsipag ka sa trabaho mo o hindi, basta minimum yun ka pa rin babayaran. Nasa iyo na lang yun kung magkatrabaho ka ng maayos, ng tama talaga. Multiple skill pero ang sahod pang ano. Grabe si Coach Red. Aray. O, diba? Ganun. Nakaka-relate talaga kayo dyan. Lalo lahat tayo, lalo yung mga nagtatrabaho kasi na-experience po natin yun, di ba? Eh, ito yung kwento ng butterfly story na lumalayo naman si Coach. Kunyari, ito yung upline nyo, di ba yung adult? O, ikaw, iniitlog ka ng upline mo, butterfly life cycle. Connect na lang natin. O, nagsimula ka pa lang kay Live Good. O, di, natuto ka ng mag-present ng negosyo, naging larva ka na, caterpillar. O, gumagapang ka na, natututo ka ng mag-present, mag-prospect, natutunan mo na yung isang skills. May process talaga, guys, lahat ng bagay sa merong process. Yan, then naging ano ka na, naging pupa ka na, di ba? O, nakapag-pay-in ka na, marunong ka na, nagpe-present ka na sa DMW. O yan, kaya mo na mag-speaker. Huwag kayong makontento lang sa, yun, lagi lang kayong listener, follower. Kailangan maging leaders kayo. Maging leaders tayo, kailangan nag-step up kayo. Nahanap yung coach. Naghahanap ako ng maging host. Coach, ako na. Kailangan mag-step up kayo kasi walang ibang magpupush sa inyo dito eh, kundi sarili nyo lang. And always ano lang, yes upline. Kahit wala pang sinasabi si upline nyo, yes upline. Yes upline agad. Kasi I believe na yung upline natin, wala namang pong ituturo na kakasama nyo o kakapahamak nyo. And then time will come, adults na kayo, diamond, bronze, silver, di ba? Nagsimula parang ranking lang yan, rank up mo yun. Unrank o bronze, silver. Oh, patas lang ng patas. Yan lang yung kwento ng butterfly, no? Kwento ulit ako, no? Sino bang mahilig sa kwento dyan? Hindi na ako magkukwento about sa sa lion, sa gorilla, no? Sino ba yun? Tawa ko ng tawa dun eh. Yan, ingat po, Sir Coach Lilio. Reklamado, nagda-drive si Coach Lilio, di ba? Nung unang sisimulayan, hindi naman sobrang galing yan mag-drive. Ngayon, baka nagpapabilis na yan magpatakbo, no? Dahan-dahan lang po, ingat po sa biyahe, no? And wala pong take two sa pagtawid minsan dito sa amin. Walang take two sa pagtawid, no? Kung delikado, wag talaga magmadali. Patience is power, di ba? Basta marami akong kwento yan. Butterfly story, kwento ko lang. Meron isang ano, no? Butterfly, no? And merong ano muna, di ba? Egg pa lang siya. Then merong naging larva na siya, caterpillar. Then naging pupa siya, naging chrysalis, no? So, yung bata, merong isang bata, sobrang excited siya na makita niya yung laman ng ano ng pupa. Chrysalis, sobrang excited yung bata, pinakailaman niya yung process. Meron isang bata, excited siya na ano siya, nakita siya ng sa puno, sa dahon, di ba? Nakita siya ng pupa, yung, di ba? Tapos, hindi pa buo yung metamorphosis kasi tawag niya, para nagpapalit na ng anyo para maging butterfly. Nagiging adult na siya. Hindi pa siya kompleto. Siyempre, it takes time talaga eh. Bago maging butterfly yung pupa. Kasi meron talagang process. Yung bata, excited, pinakialaman. Pinakialaman niya yung pupa, di ba? Ginunting niya. Gininting niya yan. Binuksan niya yan, yung laman ng pupa, chrysalis. Then pagka, ano niyan, pagkagunting niya, di ba, lumabas yung butterfly. Anong nangyari doon sa butterfly? Meron siyang solid bodies. Payat, tapos yung pakpak, maliit. Di ba? Ang nangyari, tendency, dahil pinakilaman ng bata yung process, di ba? Dahil gusto niya talaga makita agad yung butterfly, hindi niya na inantay na takes time talaga para makalipad yung lumabas yung butterfly, nahulog sa lupa. Gumagapang na lang yung butterfly. Di ba? Kasi dahil sa bata, pinakilaman niya yung dito din. Sa process niyo dito kay Live Good. Di ba? Meron talagang process. Hindi pwedeng shortcut na pwedeng lumilipad ka kagad, diamond ka kagad. It takes time bago tayo maging successful dito sa negosyo natin na ginagawa. Then di pwedeng makialam yung ibang tao sa ano natin sa. Yan, imagine niyo kayo yung pure pa sa loob, di ba? Maybe nandiyan kayo sa downfall moments nyo, nandiyan kayo sa madilim, madilim yan sa loob eh. Sa loob niyan, madilim yan. Then bigla na lang hindi pa kayo ready, bigla na lang binuksan, di ba? Hindi pa pala ready yung pakpak. Hindi pa pala kayo paru-paro G, no? Hindi pa pala kayo ready lumipad. Then tendency niyan, gagapang na lang tayo sa habang buhay, di na tayo makakalipad. Yan po yun na kailangan na malaga yung process. Sa lahat ng ano, alam niyo sa itlog, sa itlog. Daming kwento ni Coach, no? Anong oras na? Yung sa itlog, di ba?
Sabi doon, pag sa labas nang galing yung crack, di ba may nakailam yung itlog, di ba itlog ng sisi or agila. Pagka sa labas, pinakailaman, pinapok yung itlog, merong buhay na nasira kasi hindi pa siya prepare eh. Hindi pa siya prepare. Parang merong buhay na nasira. Nasira yung ano kasi hindi pa siya totally na buo talaga. Pero pagkang sira, ang crack nang galing sa loob, mismo yung sisi or yung agila na siya mismo yung nabuo na siya, life begins. Doon na nagsisimula yung buhay. Life begins na po kasi parang yan lang sa butterfly. Kusa yan eh. Merong time talaga nalalabas yan na magiging butterfly na siya. Hindi yan, hindi kayo kailangan pakialaman. Meron takes time. Aral kayo, atin kayo ng training, apply nyo sarili nyo, magpe-present kayo, mag-host na kayo. Kailangan talaga na nag-grow kayo dito. Ayan po, no, nakwento ko lang, no, mahaba na naman si Coach. Ayan, makukonect nyo yan sa, ano, sa buhay nyo po. Meron talagang process yan. Hindi pwedeng pagka-itlog mo, bronze mo, gusto mo, diamond ka na, butterfly ka na, lumilip. Mayroong process talaga. Ayan yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Dito kasi, hindi ko kayo tuturuan paano kumita na. Tuturuan ko kayo dito din, paano mag-grow. Hindi lang puro pera ang pinag-uusapan na. Hindi naman masama, hindi ko naman sabihin na hindi ko yan gusto, pero hindi naman tayo naging hipokrito na ano. Kailangan natin yan eh. Pero para sa pamilya natin, pero kailangan nag-grow din kayo. Ano lang yan, bonus na lang yan. Papalo na lang talaga yan kasi natututo kayo. Natututo tayo. Eh. Patient is power, butterfly story. Then kung may nakita kayong pupil, wag yung papakalaman kasi yung butterfly, ano na lang yun, gagapang na lang yun sa habang buhay. Hindi na siya makakalipad. Parang sa atin lang yan. Merong process. Malaga yung process. Ba't meron ba tao dito? Si Coach, nawala. Coach Ransel, tawa ng tawa, happy. Oh, yan. Shoutout sa inyo. Kay Coach Rosalinda, no? Shoutout sa mga, may mga nagko-comment, no? Kay Coach Rodney, Coach Anthony, Coach Jonathan, Coach Gina, no? Coach Jay. Yan. And basahin ko lang yung mga comment nyo. Yan, level up. Yan, pakialamera yung bata. Take our time. O, take your time but don't waste your time. Sabi nga ni Coach Spurts, no? Take your time. Yan, ano kayo dyan. Pero huwag nyo sayangin yung oras nyo kasi yung oras din nyo na yun may babalik. Take your time but don't waste your time. Yan po yung advice ni Coach Spurts. Trust the process, enjoy lang journey. No? Baka ikaw yung bata, Coach. Baka nga ako, yun, nakiilang. Merong process, di pa totally hatch. O, diba? Meron talagang time eh. Meron talagang time para lumipad na kayo. Kaya nga po till now, ayoko pakialaman ng itlog. Uy, joke, inaan ko lang siya kung kusang mapisa. Oo, yung mga sisiw nyo, kusa yan. Huwag niyong pilitin na salang nyo agad sa ano. Di, o ikaw, DMW presidente nyo. Kusa yan, kusa yan. And I believe yung leaders meron talagang kusa. Kayo, kung wala kayong kusa, bahala na kayo. Kailangan pa kayo sabihan, oy, subscribe ka na. Hindi na dapat po. Kasi negosyo nyo to eh. Hindi naman to negosyo ng upline nyo. Apply nyo bago pa kayo enroll niyan. Normal, kumikita na yan. Kailangan lang talaga tama yung mindset. Yan, so next na tayo. Mahaba pa, marami pa. Ano? Marami pa akong kwento. Next na tayo, baka hindi tayo matapos. Number 3, di ba? Analyze result. Di ba yung una, kailangan mag-decide kayo na gagawin nyo yung negosyo, you live good. Take 2, take number 2, take action, di ba? Kailangan na massive action, di ba? Yung kailangan yung gawin para magkaroon. Then kung nagkamali kayo, analyze nyo kung naging tama naman. Kahit na, kunyari, may enroll kayo, sumali o hindi sumali, analyze nyo pa rin yung resulta. Sumali man or hindi, analyze nyo, bakit di siya sumali. Pero wag naman yung too much analyze, kasi too much analyze can paralyze. Na-paralyze na tayo kaka-analyze, di ba? Yan. Analyze. Sabi nga, di ba, ito, yan na, para makita nyo agad kung may gusto nyo man screenshot. No? Building wasn't built in a day. Be realistic with the result you want. Ano ba yung result na gusto niyan? Yung Rome, ito Rome. Hindi naman yan na-build agad ng instance, ang araw lang yan, yung pyramid, no? Hindi tayo pyramiding, ha? Yan yung pyramid, di ba? Hindi naman yan na-build ng basta-basta lang, eh. Hanggang ngayon nga, wala pa ata makapag-define yan kung paano yan nagawa, di ba? Diba, grabe yung mga tao noon, no? A goal without a plan is just a dream. Kung wala tayong, ayan sabi, a goal without a plan is kung wala tayong plano sabi nga, no? Failing to plan is planning to fail. So kung wala ka daw plano, parang pinaplano mo na mag-fail ka. So mahalaga pala na nagpa-plan din. No? Yan, kailangan nag-ano kayo, analyze ng resulta. Ano na bang rank natin ngayon? Ano bang nangyari sa akin past? Ano bang ginawa ko? May napapayin ako, wala akong napapayin. Analyze nyo. Kailangan nag-self-reflect din kayo. Nasaan na ba kayong stage ng ano nyo? Nag-grow ba kayo? Nag-grow ba ako? Nag-grow ba tayo? And then madalas na tinatanong ko sarili ko.
Then, paano ba mag-set ng goals, coach? Yan, analyze. Pwede, ito, ano lang to bonus. Yan. Nakita ko lang. Smart. Kailangan smart. Gamitin niyo yung smart na term paano mag-set ng goals. Kailangan yung goals niya specific. Specific. Kunyari, let's say, example, goals mo, gusto mo magkaroon ng sakyan. Specific dapat. Anong kulay, anong brand, di ba? Red or Honda, anong brand. Be clear and specific so your goals are easier to achieve. Kung nyari, gusto mo maging, nyari, silver ka ngayon. Ako na lang, gusto ko maging gold. Kailangan specific. Gusto ko maging gold. Alam ko kung ilan yung kailangan proseso. Kailangan pala, pwedeng 30 na, 30 na directs or 100 total team. Dapat alam niyo yun, alam natin yun. This also helps you know how and where to get started. Para alam mo kung saan ka magsisimula. And letter M, measurable. Kailangan na may measure. Measurable goals can be tracked. Para natatrack daw natin. Allowing you to see your progress. Para makikita mo yung progress mo. Na may measure yung gusto mo maging. They also tell you when a goal is complete. Measurable. Measurable naman ba yung gold rank? Measurable. Ang dami naman eh. Ang dami na nag-gold rank eh. Then actionable. Yan. Are you able to take action to achieve the goal? Kailangan actionable. Achievable. Actionable. Meron na nakapunta and actionable. Gawin mo lang para makuha mo din yung actionable goals and ensure you the steps to get there and within your control. Ano yan? Actionable, achievable. Kaya ba? May nakakuha na yan. And measurable. And kailangan makatotohanan. Realistic, relevant. Avoid overwhelm and unnecessary stress and frustration by making the goal realistic. Siyempre, yung iba gusto mo agad, crown diamond. Siyempre, realistic pero hindi naman agad-agad. Kasi may stress ka, hindi mo nakuha yung goal mo. Kailangan achievable. Kunyari, ang goal mo lang, makadalawa mo ng direct. Konti-konti lang. At least makatotohanan, relevant, and kaya mong gawin para di ka ma-stress. Nag-set ka ng goal, hindi mo nagawa. Di ba? May stress ka. Frustration, abot mo. Kailangan smart. Yan, time bound. A date help us stay focused and motivated, inspiring us and providing something to work towards. Kailangan merong time bound, merong hangganan. Kasi pag walang hangganan yung katapusan, parang hindi ka kasi mapupush na gawin talaga yung goal na gusto mo. Yan, so yun lang, kailangan smart goal, specific, measurable, actionable, realistic, and time bound. Ayan, so yun lang, lang yun. Sa ano yun, sa analyze result. Ayan, kung lagi niyong sinasabi na ito, kung ano yung sinasabi niyo sa sarili niyo. Dito rin malalaman kung leaders ba tayo, ano ba sinasabi na sa sarili niyo. Meron kasing different perspectives. Dalawa talaga yung perspective ng tao. Yan, kung sinasabi mong impossible, sinabi mo yun. Kasi sabi nga ni Henry Ford, di ba? Si Henry Ford ba yun? Whether you think you can or you think you can, you're right. Tama ka daw. Kung iniisip mo na hindi mo kaya, tama ka. Pero kung iniisip mo na kaya mo, tama ka din. Kaya be careful po kung ano yung iniisip nyo kasi what you think you become. Hindi ko na alam kung sino nagsabi. Ayan. Tanggalin nyo lang yung no. Possible. Yung impossible. Gawin nyo, it's possible. Yun. Tanggalin nyo lang yung I am. Possible talaga. Possible ba mag-possible? Possible ba mag-diamond? O mag-platinum? Merong naka-achieve eh. Meron naka-hit eh. Tsaka possible talaga. Then, meron two different perspective. Yung ano ba yun? Yung leader, pagiging leader. No? Ano ba yung sinasabi nyo? Sinasabi nyo na ba na sarili nyo na it it's possible but it's difficult. Sinasabi nyo na posible pero mahirap. Or sinasabi nyo na sarili nyo na mahirap pero posible. Yung maybe it's difficult pero possible. Possible na mangyari. Possible naman na diamond kasi meron nakapunta eh. Kaya hindi siya imposible talaga. It's possible. Kasi meron nakagawa eh. Is tama po. May imposible, possible, may negative, may positive. Yes, Coach K. Yan, no? Marami pa. Ayan. Failure, ito, sarili natin. Failure doesn't exist unless you fail the lesson. Di ba, may sineran ka, di ba? Nag-fail ka, hindi sumali. Ang tanong, meron ka ba natutunan? Or mali yung approach? Ganun, pwedeng maling approach eh. Patusok yung atake natin, hindi sumali, sabihin natin. Habang buhay ka na, wag po tayo patusok umatake. Then kailangan natin maintindihan na hindi lahat din ng tao sama sa atin. Ang goal lang natin, i-share yung opportunity. Sumali man sila, hindi, okay lang. And yan, learn and apply. Kung ano yung natutunan nyo sa kasi ang failure, lang yun. Failure doesn't exist unless you fail the lesson. Ito lang yan. We never lose. Guys, coaches, tandaan nyo, we never lose.
Either we win or learn. Either mananalo lang tayo or matututo tayo. Kasi yun nga, di ba? Yung mga tinuro sa inyo kanina, yung pwede kayong okay lang mapagod pero okay suko. Oh, yung quitters never win and winners never quit. Yung nandun, yung kanina, we never lose. Hindi tayo natatalo. Hindi kayo natatalo. Either natututo kayo or mananalo. Yan lang ang option nyo. Wag nyo, hindi option ng ano, matalo or magdi yan option. Yan yung meaning ng learn. Learn new things, empower others, accomplish goals, rewrite your brain, rewire your brain or neurons. Yan, yung neurons, di ba? New pathways. Yan, sa neurons, yan. Neural pathway yan, yung mga lagi nyo nakikita, lagi nyo napapakinggan, madalas nagagaya nyo yan sa mga kanta. Yung neurons, neural pathway nag-open sa brain nyo. Di ba pinapakinggan nyo lang isang kanta, ilang beses, madalas kinakanta nyo na. Kabisado nyo na. Yan po yun, neurons. Neural pathways. Nag-open ng new learnings. Learn. Yan, may ano na naman dito, no? Ito lang din, mag-focus kayo sa ano, change. Focus on change, not on chance. Focus kayo sa pagbabago, hindi yung sa pag dumating, di dumating, di ba? Dumating yung diamond, dumating. And, hindi, kailangan natin magbago para ano, kung ano man yung kalagayan natin ngayon, kailangan talaga tayong baguhin para, yan, gusto natin yumaman, pero wala naman tayong binabago, no? Gusto natin makapag-share, wala naman tayong binabago. Kailangan meron tayong babaguhin. And, yan, learn, practice, apply, review. Ngayon, natututo kayo, di ba? Nag-learn kayo. Ako rin, natututo rin ako. Nagla-learn ako. Practice. Ina-apply nyo na. Nag-host na kayo. Presenter na kayo. Speaker na kayo. Then, practice lang. Kahit sarili nyo lang. Kayo lang mag-isa. Magsalita lang kayo mag-isa. Wag lang sa maraming tao. Nagsasalita kayo mag-isa. Baka mapagkamala na kayo nun. Oo. Ako lang kasi ginagawa ko sa, ano, sa loob ng butas doon sa trabaho. Practice lang ako mag-present. Kausap ko lang sarili ko. Kausapin nyo yung, ano, kunyari may gusto kayong latagan ng business. Gusto niyo mag-practice, kausapin niyo yung ano, yung kapatid niyo, magulang niyo, yung electric pan. Kaso yung electric pan hindi niyo yan mapapa-pay-in, hindi niyo yan mapapa-oo. Kasi ang sagot ng electric pan laging patagilid eh. Hindi magulat kayo pag gumanon yung electric pan, puro pa ganun yan. O, pwede kayo mag-present. Nasa inyo, then apply. Apply niyo, then try niyo na sa tao mag-present. Huwag kayong matakot. Kasi meron ako nabasang libro na yung takot daw, pag natatakot kayo po, iba yung nagko-control sa inyo, hindi kayo. Huwag kayong matakot. Yung fear, huwag kayong matakot. Andito si Coach Christian. And review, di ba? Kunyari, yan, pinakadulo. Ano bang nangyari? Kailangan nagre-reflect din kayo. Ano bang nasabi ko? Ano bang nagawa ko? Yan, your life does not get better by chance. It's get better by change. Yan, sabi po yan ni Mentor Jim Rohn. Di ba? Yung buhay natin, hindi yan gumaganda, no? Dahil lang sa isang pangyayari, no? Event na nangyari, no? Gaganda yan, mag-iiba yan pagka nagbago ka. Natuto ka nag-grow ka Hindi naman pwedeng wala magbago. Kasi nga wala namang permanente sa mundo, di ba, kundi pagbabago. Wala namang permanente, dito lahat nawawala. Dito. Passengers lang tayo dito. Yan tanong, ano bang ginawa natin habang nandito tayo? Yan, kailangan magbago. Sabihin mo nga, magbabago na ako. Yan. Sabihin nyo nga po yan, magbabago na ako. Yan. So, learning ba mga coaches? Pa-type naman po kung marami naman. Ayan, learn. Dito tayo sa learning dito. Merong learning dito. Yan. Pa-type naman po, learnings. Marami pa mga nagte-take notes dyan. No? Shout out sa, dito pa lang, dami natin. No? Sa 37 participants. No? Medyo nabawasan lang tayo. No? May natok na iba. Ayan, did you know? Types of learnings. Pa-type naman dyan, coach. Kung natututo ba tayo? Mamaya, nagsalita ako ng salita dito. Wala naman pala natututo. No? Yan. Kailangan na natututo po tayo. Kasi pansin nyo, pansin nyo, kayo, question nyo yung sarili nyo. Pagka, kunyari, nasa YouTube kayo, sa Facebook kayo, di ba, scroll kayo, di ba parang, tapos meron kayong nakitang patayan, kahit 2 hours pa yan, or ano pa yan, trending, kahit 2 hours pa, tinatapos natin, di ba? Hindi tayo inaantok, pero pansin nyo, minsan, pag sa church, or sa pag-aaral, study, bakit kayo inaantok? Bakit tayo inaantok? Yan, question nyo yan, question nyo yan. Questionin niyo yung sarili niyo. Ganun yan. Kahit naglalaway na yung mga coaches dyan. Di totoo yan. Di ba? Kahit pansin niyo yan, yung kailangan na ano din talaga. Yan, thank you sa mga learnings coach. Basahin ko yung mga nag-chat, no? Coach Rancel, Coach Mario, Coach Rodney, Coach Sobay.
Coach Emelita, Coach N, salamat sa mga nagpa-participate, no? Learning coach, Coach Ernesto. Simula nag-join ako sa Live Good Coach, ang dami kong binago sa sarili ko. Yan sabi ni Coach G, oh, madami talagang mag-change sa'yo dito. More learning coach, si Coach Rosalinda Santiago, di ba? Salamat po sa mga nagpa-participate, no? Lakas ng ulan, nagagalit na tayo. Yan, so did you know types of learning? Dito merong bonus dito sa dulo, then makaka-relate talaga kayo, no? Sa dulo may play tayong video, no? And masaya 'yon, no? And sana matapos niyo 'tong presentation. Mga ano lang 'to, hindi na tayo natagal, mga 10 minutes and 2 hours na lang. Pero konti na lang po. Hold on, yan. Ayan, dito na tayo, types of learning. Learning is the process through which individuals acquire, retain, and apply new knowledge. O, yung mga natuloy, apply nyo. Skills, apply nyo, or behavior by engaging with and interpreting their experience. No? Meron yung tawag na active and passive. Active learning. Active learning refers to learning that gets students to learn through doing. Para tayo dito, kaya isipin nyo na lang, isipin natin para tayong students. To learn through doing. O, ito na yung active, di ba, na learn. Such as through experimentation and play. O, yung iba natututo by active. O, natuturo yung teacher, o may play. Ito naman yung passive. Passive learnings. Passive learning refers to situations. Pangyayari, where the teacher, ako yung teacher. Kunyari, ako yung teacher para mas ano nyo, may connect. Tell students, information in students must possibly switch, sit, and watch. O yan, passive learning pala kayo natututo, no? Kasi meron nagtuturo. O, passive learning refers to situation. Ito, situation, pangyayari, nasa Zoom tayo. Where the teacher, ako yung teacher, kayo yung students na may sinasabi ako, nagsabi ako information. Information, and kayo, students, must possibly sit and watch. Ayan, ano lang kayo, nakaupo, nakikinig. Yan pala yung passive. Ito naman yung active kasi ginagawa nyo na, ina-apply nyo na. Then, merong tinatawag na shallow and deep learning. No? Ito yung, minsan naisip nyo, minsan nakakalimutan natin ano yung tinuro. Kasi pala, shallow lang pala yun, mababaw. Think this involves only, malinaw ba yung boses ko? Umuulan po kasi dito eh. Loud and clear po ba mga coaches? Loud and clear po ba? Na ano, kasi maingay. Nalinaw naman ba yung boses ko? Si maingay dito eh, no? Yan, shallow versus deep. Umuulan. Shallow versus deep, ayan, shallow learning. This involves only learning things at a surface level. Surface, mababaw lang. Such as through memorization rather than through understanding. Kung minsan, di ba? May bagay, kinakabisado nyo lang. Kunyari, yung, ano ba, yung mga kinakabisado nyo. Kunyari, 4 pillars. Kinabisado mo lang yung 4 pillars na word, pero hindi mo naman na intindihan yung true meaning, understanding. Mababaw lang daw po yun. Shallow learning po yun. Yung kinabisado nyo lang, okay yun ha, may memorize nyo, pero importante na naiintindihan nyo po yung bagay. Kasi merong process ng memory eh. Merong process ng memory. Merong 4R na tinatawag, merong 4 habits din ng process para mas mabilis natin makabisado isang bagay. Yan, ito yung deep learning. Ito ang pinakamaganda mga coaches, deep learning dapat. This refers to learning that achieves detail. Kung nakukuha nyo talaga, ano ba yung tinuro ni Coach Christian na 4 pillars, ano ba yun? Di ba, naiisip nyo pa ba yung tatlo na binanggit ko tulad ng decide, di ba, take action, analyze result. Dapat kahit nandito tayo sa ano, nasa isip niya, nagpa-pop up pa rin yan, naaalala nyo pa rin. Ito pala yung deep learning. Detail nyo nakuha eh, yan. Contextualized, di ba? Yan, malinaw, every detail. And through understanding na naiintindihan nyo talaga yung tinuro. Yan po yung tinatawag na deep learning. Pwede nyo itong balikan, o yung sinulat nyo, yung screenshot nyo. Basahin nyo ulit kasi hindi naman yan agad napapasok. Kaya mahalaga rin na nag-take note kayo, na nagsusulat kayo, may bago kayo narinig, ano kayo, na-curious kayo, aha moments, eureka moments, may mga word kasi yan eh, na bago sa pandinig nyo na meron kayo natutunan. Deep learning. Then sinulat nyo, di ba narinig nyo sa akin, sinulat nyo, pangalawa. Pangatlong beses, sinabi nyo, nireview nyo, pangapat, bago kayo matulog, basahin nyo ulit. Kasi may mga time na makakalimutan nyo talaga. Yan po yung ano, para mas mabilis. Ayan. Then yan, di ba ito na yung knowledge nyo, connecting the dots. Kung ano man yung natutunan nyo, knowledge nyo yan. And through experience, di ba, ginagawa mo na, yung action, in-action mo na, yan, magiging ganyan na yan.
So, pag creativity, yan, makakuha na kayo ng ano, Pokemon. Yan. Yan po. Ano yan? Yan, tama yan. Knowledge, di ba? Knowledge kayo, nakinig kayo sa akin. Nagkaroon kayo ng knowledge, nagkaroon kayo ng idea. So, in-apply nyo ngayon. Magkaroon na kayo ng experience. Nagkamali kayo, magiging experience nyo na yan. Then, sa pagiging creativity nyo dito, di ba? Ginagamit nyo yung isip nyo. Yung isip nyo sa inyo yan, huwag yung paggamit sa akin. Huwag nyo yung paggamit sa ibang tao. Sa inyo yan, creativity, gawin nyo. Experiment kayo. Paano ba, bakit sila nakapag-enroll, bakit sila nakapag-invite, ako hindi. Bakit sila nag-host, bakit gamitin nyo. Kasi, alam niyo ba, saka ako na controversial kasi meron ako nabasa ng libro. Ang title niya, Outwitting the Devil. Oh, so kung meron kayong brain sa space sa isip nyo, hindi nyo ginagamit, iba po ang gumagamit dyan. Kaya gamitin nyo po yung isip nyo. Kailangan na lagi kayo nag-iisip para di po magamit. Yan, yes po, clear. Yun yung kanina. Yes, coach, in my area, lip na ako, coach. Kahit nahulog ko, walang tulog pa. Sige, coach, para makaris ka din. Magiging puzzle na po yan. No? Pwede nyo naman pong i-review to. Puzzle. O yan, di ba? Creativity. Yan, then next natin. 'Di ba? Mentor can help you. Ayun, yung mga mentor nyo dito. Matutulungan kayo niyan. Kung sino man nagdala sa inyo dito. Kung hindi, akit kayo. Kung wala ituturo yung mentor nyo, akit kayo. Kung wala pa rin, akit kayo na akyat ng akyat. Hanggang umabot na po kayo kay Coach Fernan. Di ba? Pero dito naman, active naman yung mga mentors natin lahat eh. Kasi yung mentors nyo, meron niyang experience, di ba? La Coach Jana, lahat ng mentor nandito, meron niyang experience, nakapag-practice na rin yan. Then meron din silang skills. Di ba? Yan, marunong mag live good business presentation, mag-training, motivational, di ba? Then mag-host, yan, practice, meron yan. And meron silang training, yan, mentor, makakatulong yan. Yan, ayan, support, goals, training, success, motivation, advice. Yan yung mentoring. Nakatulong yan mentor nyo. Eh kung hindi pa marunong yung mentor nyo, nagsisimula pa lang, okay, mindset nyo na, uy, sabay kami ng mentor ko mag-aaral. May bonding kami, nakapag-aaral. And ito lang din, hindi ako nagbibigay ng concrete na answer. Paano ka makaka-invite, makapag-direct, ikaw makakasagot niyan. And mentors, ang binibigay lang namin, advice, paano gawin. Then gawin mo kung applicable sa'yo, apply nyo. Kasi iba-iba tayo, maybe applicable ka sa online, sa offline, sa boosting. Mas maganda kung kaya nyo, pagsabay-sabay nyo po. Kung saan nyo malalaman kung saan kayo mas gumagana. Mentors don't necessarily have the answers, but they can help you find your own answers. Ayun. Mentor nyo to, may hawak na flashlight. Gagayad lang nila kayo. Nasa inyo pa rin kung saan kayo pupunta. Bahala na kayo. Kung dito sa left or sa right. Guide lang yan. Yung mentors nyo, parang tour guide lang yan. Kunyari, sa isang lugar na hindi nyo pa napupuntahan. Yung mentor nyo, nakapunta na yan. Then, mas mapapabilis kung makikinig kayo sa kanila. Sa tour guide nyo. Tour guide nyo lang po kami mentor. Yan. Then, pinakalas, di ba? After ng analyze result, na-analyze mo na yung resulta mo dito kay Livegood, then kailangan yun, nag-a-adjust ka na. Mag-a-adjust ka na. Yan. So, review mo rin. Ano ba yung mga nangyari? Past, no? Ano ba yung nangyari sa inyo? Ng ex mo. Di ba? Yan. Kung ano ba yung nangyari, kailangan nire-review nyo yun. Bakit di sumali? Bakit sumali? Yan, nire-review nyo. Yan. Kailangan na nag-aaral talaga tayo, pinag-aaralan din. Yan, adjust. Kailangan nag-adjustable din. Ano bang dapat baguhin, dapat palitan, mali ba yung approach ko, tama ba yung approach ko. Being consistent, ito mga consistent naman na pag it's all about ano na to. Kunyari nag-success, pay in, di ba? Napasali nyo, no? Nagte-training na kayo. Nagkaroon ka na ng leaders dito sa team. Being consistent is the key to success. Kailangan tuloy-tuloy pa rin. Kung ano man yung ginawa nyo, paano nyo nakatuloy-tuloy pa rin. Wala talagang magkukwit, no? Walang susuko. Ayan, ability will get you success. Yung ability na natutunan nyo dito, ability to speak, ability to present, ability to, yun, makipagharap sa tao, makipag-usap kasi ano rin yun, skill din yun eh. And kung ano ba yung naging kayo, ano ba yung karakter nyo, baka kumita lang, yung iba, baka kumita lang, yung mabang na, nagbago na, di ba? Kailangan, importante yung karakter, yung sinabi kanina ni Coach Marion, there is no, there is no effectiveness pag walang discipline. And kapag walang karakter, walang disiplina. Kailangan yung karakter niyo mag-base yan sa disiplina niyo. Character will help you sustain success. Kasi pag nasa taas na kayo dito, pag diamond na kayo, ang magsusustain sa pagiging diamond niyo yung karakter niyo.
Ano ba, paano ka ba nakapunta dun sa Diamond? Marami ka bang tinapakan tao? Marami ka ba? Dahil ba mali yung ginawa mo? Yun. Kung mali, hindi yun magsasustain. Kailangan maganda yung karakter niyo. And how to achieve sustainable success? Yan. Diba? Consistent po. Yan. Kailangan tuloy-tuloy. Yan. Be consistent talaga dito. Yan. To be successful, you have to be consistent. Consistent. Success is the key. Isa rin yan, di ba? Kanina, excellence. Ngayon, consistency. Yan. Marami pa. Success doesn't come from what you do occasionally. Di ba yung success? Ano ba para sa inyo mga coaches? Ano ba meaning para sa inyo? Marami kasi meaning ang success eh. Ano ba para sa inyo mga coaches ang meaning? Pwede nyo i-type dyan para mabasa natin. Ano ba meaning po para sa inyo ng success? What is success for you? Kasi ito, sabi, success doesn't come from what you do occasionally. Ang ano daw, hindi daw yung sa paminsan-minsan lang natin, paminsan-minsan lang tayo umaattend ng training, pag gusto lang natin, pag maganda lang yung mood natin, pagka hindi, di tayo umaattend, tapos namimili tayo ng mga, kailan, hindi kasi ang mga coaches yan, iba-iba yan ng upbringing, iba-iba yan ng experience, ng knowledge na pwede nyo matutunan. And dito naman sa training, ang ano lang, parang kumain lang kayo ng bangus, di ba? Ng isda. Kunin nyo yung laman, tapon nyo yung buto. Ay, yung tinik pala. Tapon nyo yung tinik. Ganun, kung ano yung feeling nyo na tama or may apply nyo dito sa business. It comes from what you do consistently. Consistent talaga kung ano yung consistent na ginagawa nyo. Ayan, success is a result of consistent practice. Ayan, pwede nyo i-type dyan para mabasa natin mamaya, no? What is success for you? Ano ba yung success para sa inyo? Yan, success is a result of consistent practice of winning skills and actions. There is nothing miraculous about the process. Walang miracle no sa proseso, no. There is no luck involved. Walang luck, walang yung luck daw sa success. Walang successful si Coach Ferdinand ngayon, di ba? Yung mga apply natin, yung mga nagrang successful. Hindi sila swerte. Oh. Bas consistent lang nila kasi yung ginagawa nila na practice, tapos winning skills, tututo sila, tapos nag-action sila. Walang luck involved. Ako, hindi ako sorry sa mga naniniwala sa swerte. Ako, hindi ako naniniwala sa swerte. Sabi, wag daw maniwala sa, ano, sa malas, no? Wag maniwala sa, sa swerte, sa malas. Ako, hindi ako naniniwala kasi doon. Wag tayo maniwala sa, sa swerte, malas daw yun. Ayan, success, ito sabi ni Mentor Jim Rohn, no? Dito talaga yung mentor ko, lagi kong pinapakinggan to eh. Ano to, successful din talaga to. Success is neither magical nor mysterious. Success is the natural consequence of consistently applying basic fundamentals. Basic lang yung pag-attend ng training, pag 4 pillars, basic lang yan mga yan. Pero ayaw ng tao kasi gusto ng madali. Kailangan consistent din sa ginagawa natin. Ayun. Ayan, marami pa. Key to success. Success is the result of consistent effort and hard work. Yan, di ba? Continue lang talaga. Effort and hard work. Ayan, ano pa? Success. Ano pang success na ma-define nyo? Success isn't always about greatness. It's about consistency. Consistent hard work leads to success. Greatness will come. Consistency lang talaga eh. Ang tanong, tuloy-tuloy ba kayo sa pagpo-prospect na ginagawa nyo? Mamaya, 10 pa lang. Ayoko na. Di na yung consistent. Kailangan tuloy-tuloy lang. And sa kakagawa nyo, kakatuloy-tuloy nyo, magkakaroon kayo ng ano dyan. Tinatawag na ratio. Kung nyari, merong 10 kang in-invite, isa sumali, hindi ang ratio nyo, 1:10. Kung sa baseball game, ang tinatawag dyan, batting average. Kung ratio nyo, 1:10, next, invite ulit kayo ng 10, di meron kayong isa. Katagalan, dumadami yun. Sa, ano nyo, nagiging 2:10 na, di ba? Nagiging 2 na. Huwag yung 1:10, tapos 10 yung umayaw, tapos naging 11 kasi pang 11 ka pala, no? Huwag po ganun. Di ba? Ayan, so, ito lang, no? Tapos na tayo, no? So, ayan, ito lang din. Yun, sana ano nyo, marami kayong natutunan. And the key to success is consistency and right now. The only way for you to actually take action is to believe in yourself. Yan, kailangan nyo lang maniwala sa sarili nyo kasi kung di kayo naniniwala dito sa atin, sa company nyo, lalo sa sarili nyo, sa ini-invite nyo, example, may ini-invite kayo, tapos kayo, hindi naman kayo naniniwala sa sarili nyo, sa company nyo, sa apply nyo. Number 1 talaga, maniwala po kayo sa sarili nyo na kaya nyo. Kasi kung yung iba, nagawa nila pares lamang naman Pares lang naman ng kinakain natin, kinakain nila, kumakain sila ng bigas, kanin pala, kasi bigas hilaw yun no?
Yan, yes, coach. Success is one of sacrifice. Yan, sabi ni Coach Sobay. Ayan, pwede nyo i-type dyan, ano ba meaning sa inyo ng success. Tapos na tayo, no, prepare lang kayo kasi meron akong katanungan din, meron akong i-play na video, no. Lapit na, no, kapit lang. And bless yung mga nagstay, no, kasi may play tayong video din, marami kayong matututunan doon. About sa mga, lalo sa mga OFW, yan. Success sa akin ay resulta kung ano ang ginawa ko, oh, di ba? Oh, ayun lang, kung yan, ano si Coach Rodney nag-share, sumali then success na yun for ano yun. Kanya-kanya tayo ng success, no, yan success, achievement in life. So FW makauwi sa pamilya, success na yun para sa kanila, success na yun, kanya-kanya tayo ng define ng success. Sabay, Coach Sabay, success is achieved and maintained by those who try and keep trying, di ba, consistent talaga, keep trying, tuloy-tuloy. How to become a successful marketer, coach, in the online business? For me, coach, training. Kasi lahat tinuturo talaga sa training. Lahat ng bagay merong training. Thanks, coach, sa learning today. Meron pa, may play pa ako. Huwag kayong mawawala. No? Success for me, dapat dumaan ka sa mga struggle at disiplina sa sarili. Yan, to achieve your goal or dream. Meron talagang process and consistent, no? So, may play lang ako, no? And ready kayo. Then, ano na lang kung may sounds, no? Ito, meron lang akong tanong sa inyo. Lalo sa mga OFW, lalo din, belated, ano pala, belated Happy Father's Day sa lahat ng tatay or nagpakatatay and sa mga single father, single mother, no? Kasi halos ano rin sila, no? Sinalo din talaga nila yung responsibility, no? Then, ito lang, tanong ko sa inyo, minsan ba na-try nyo na nakapagsinungaling, lalo sa mga anak nyo, di ba? Oo, yan. Then, ano ba yung mga nasacrifice nyo para sa anak nyo, para sa pamilya nyo? Di ba? Para sa pangarap nyo, ano ba yung mga nasacrifice nyo? Di ba? Ano ba yung mga naibigay nyo? Kasi minsan, kala natin, sacrifice natin, sobrang nahirapan tayo, di ba? May ganun may ganung times no? Then, meron akong ipi-play na video, no? So, relax kayo dyan, ipi-play ko lang. Then, ano lang, ayun, gusto ko na umayos kayo ng upo para mapakinggan nyo, then, makapag-focus kayo. Then, enjoy nyo lang yung time. Kasi yung mga time, hindi nyo na yun maibabalik. Anong oras ngayon? 5:51. Ito, pag lumipas to, hindi nyo na maibabalik. Kaya, attention, focus 100%, turn off nyo muna yung distraction, kung ano man yung ginagawa natin ngayon, nanonood tayo ngayon. Kung nagdadrive tayo, hindi, joke lang, coach. Ingat po sa pagdadrive, coach. Wag yun, sige lang po ba? Ingat, focus lang Meron naman kasi focus 100%. Turn off distraction. What is your deepest why? Dito, ask nyo yung sarili nyo, ano ba yung deepest why nyo? Bakit nyo to ginagawa yung negosyo? Di ba, more on naman, internal motivation, family natin, di ba? Para mabigay natin yung gusto nila kasi matagal na rin silang nahihirapan. Kung matagal na kayo nahihirapan, ako ngayon, tayo ngayon, siyempre, yung parents natin, yung magulang natin, mas matagal na po silang nahihirapan. Then, yun lang, tanong ko lang sa sarili nyo. Tanongin nyo lang sa sarili nyo na nakakapagsinungaling na pa kayo before, ano ba yung sinacrifice nyo, then para sa sarili nyo, then para sa pamilya nyo, then yun lang, i-play ko na, hindi ko na patatagalin, baka yung iba excited na, no? Yan, so, yan, focus kayo dito. And pwede ba pa open cam sa mga hindi busy dyan para naman makita ko kayo. And ipi-play ko na, no? And focus kayo. Then ito na po, play natin. Maano lang to, mabilis lang. Play ko na ha. Yan. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job.
He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Ayan, so, yan, no? Tapos na po ako, no? Thank you so much, everyone, no? So, stop sharing lang tayo, no? And thank you sa lahat na nag-participants, no? Na-appreciate ko yung time nyo, no? Salamat sa oras nyo lahat na makinig dito, no? Then, yun lang, no? Sana, ano po, yun, ano yun, grabe yung, ano na yun, no? Ano yun, sa mga, ano yun, yung mga sinacrifice natin dito, di ba? Then, ano ba yung goal natin? Hindi pasaway natin. Ano ba yung, minsan, di ba, nagiging sinungaling tayo, di ba, na minsan di tayo nakihirapan. Ayan, so thank you so much, everyone, no? Sa inyong lahat, no, na nag-attend. Alam niyo yan. Bakit nag-iiyakan kayo? Coach naman yan, makaka-relate. Marami dyan makaka-relate talaga na ano, sa buhay. But, oo, yan. Alam niyo yan. So, lalo sa mga OFW, mga trabaho dyan, single father, single belated happy birthday. Marami kayong matututunan talaga. And sobrang ganda ng industry natin, no? Kasi tinuturuan tayo lahat eh. Dito mag-grow kayo. Wala sa ang pagiging successful po, wala sa edad. Diba? Wala sa edad. Basta gusto nyo, walang pipigil sa inyo. Okay. Hindi pa uli ang lahat, di ba? Di ba sabi nga, di ba? Hanggat may buhay, may pag-asa, di ba? And ano lang dito, tuloy-tuloy lang kayo. And push nyo lang yung ano nyo. No-push natin yung tissue nyo. And ano lang, tuloy-tuloy lang kayo sa pangarap niyo. Kasi walang ibang kukuha niyan. Huwag kayong mag-quit. Hindi ko naman kayo downlines, hindi ko man crosslines ko man kayo or coaches ko kayo. May iwan ko lang talaga consistent. Do what is right and pursue excellence. Yan lang yung mga natutunan. Four pillars, sobrang halaga niyan kasi foundation yan eh. Kahit saan pwede niyo i-apply yan sa buhay. Kung magkamali kayo, normal lang po yan na magkamali. Sacrifice nyo, puyat kayo, pagod kayo. Normal po yan. Lahat tayo ganyan. And yun lang no. Ayoko nang ano. Yan. So, thank you so much. Ibabalik ko na din. May ano ganyan, lalo sa mga OFW, no, mga fathers. But parang ano, parang sinipon ata kayong lahat. Sinipon ako. Thank you so much sa time yung lahat, no. And ayun lang, and binabalik ko na rin yung ating ano. Ito lang din may iwan ko sa inyo. English na naman, no. In every problem, there is opportunity. Kung may problema man kayo ngayon, may opportunity dyan. Pag nasagot niyan, tuloy-tuloy lang. Nahihirapan kayo ngayon, tuloy lang kayo.
Huwag kayong, kailangan natututo din kayo, kailangan natututo. Huwag lang kayong mag-focus sa pera. Kasi ang pera, magpapalo yan eh. Learn muna, matuto muna kayo mag-attend. Huwag kayong magagalit or ano. Tuloy-tuloy lang, busy man yung coach natin. Siyempre, marami din yung ginagawa. Salamat kayo kung natututukan kayo or ginaguide kayo ng coach nyo. Maging grateful and thankful tayo. Ayan, ang ano kasi, ang miracle po, kasi yung iba kasi inisip wala daw miracle. Yung pagising nyo pa lang sa maaga, sa umaga, miracle na po yun. Meron pa kayong chance na ituloy yung pangarap nyo. Yun lang, no? Enough for that. Thank you so much. Arigato gozaimasu. Once again, this is Christian Binluan. Yan, andyan pa ba yung aking partners, no? Napakagwapo si Coach Ernesto Labareño, no? Coach, andyan ka pa ba? Andyan, saan yung Ayan. partners ko? Yan, take it away, Coach. And ano ba yan? Sige, Coach. Ayan, thank you so much no Coach Christian no. Ayan, maraming umiyak. Grabe no, parang nagising sila sa iyakan. So, ayan bago natin tapusin yung ating training ngayong umaga no. So, tawagin mo natin si Coach Mintor Jana kung meron siyang idadagdag na kalaman. So, ayan, Coach, kung meron Ayan. idadagdag. Ayan, hello everyone. Good morning, good morning, good morning. Alay pa po ba? Ayan, sa mga business partners natin, unang-una, thank you so much sa mga naka-attend. Grabe, no? So, na-touch, hindi lang learning, sino ko kay Coach Christian, no? So, talagang, kahit nga ako sa video na pinini Coach Christian, sabi ko, grabe, nakakaiyak. 'Di ba? So, hindi mapigilan ng mga mata ko papaiyak, no? So, talagang napakaswerte natin. Bakit? 'Di ba dito, cellphone lang yung gamit natin, internet, 'di ba? So unlike kanina, yung pinakita ng isang tatay, lahat gagawin, no? So of course, kailangan talaga kasi dito advantage na lang sa atin eh kasi kumbaga napakabilis na lang talaga ng gagawin. Hindi mo na kailangan magkarga or whatever para kumita dito, talagang andyan na eh. 'Di ba? Kaya napaka-grateful natin, no? So talaga at the same time, saludo po ako sa mga tatay na gano'n, 'di ba, na naghahanap buhay ng patas, ng tama. Saludo po ako dyan. Kaya yun po, kumbaga ito po yung right opportunity, the best online opportunity na kung saan ito napakabilis na lang ng gagawin. At the same time, talagang makakapagbigay sa iyo ng time and financial freedom. Okay, thank you so much sa ating host, ayan, kay Coach Ernesto Labarinho, at the same time sa ating trainer of course. 'Di ba? So marami din po akong natutunan yung topic for pillars. Palakpakan naman natin. Ano nga ba yung pillars? 'Di ba? Haligi, 'di ba? Apat na haligi, parang bahay. 'Di ba? Yung bahay kailangan may apat na haligi para ano? Para mas malalim yung pundasyon, hindi agad matitibag. Tama po ba? So dito, parang nasa negosyo lang tayo, no? 'Di ba? So sa pagnenegosyo, kailangan meron po tayong apat na haligi. 'Di ba? Yung tinuro ni Coach Christian, yung concretization, analyze your result, 'di ba? So andun na lahat, tinakil na kayo, napakaswerte ng mga business partners natin kasi bakit maraming learnings na naman ang natutunan. Kaya i-apply po natin yon, i-adapt po natin yon kasi bakit talagang mas doon pa lang, 'di ba? Mas doon pa lang mas mabuboost na yung confident mo, yung hata mo, yung gigil factor mo para mas mapabilis yung pagkuha ng goal, ng success mo dito. So napakagandang opportunity na meron tayo. 'Di ba? So anyway, thank you so much and congratulations sa mga naka-attend, sa mga nag-subscribe. Grabe no. So bakit hindi mo sisipagan? Bakit hindi mo gagalingan? Na every week may commission Coach Rodney, no? Ngayong coming Thursday, 'di ba? So may commission na naman. So bakit hindi mo nga ba sisipagan na hatawin, no, Coach Christine, na sobrang ganda ng negosyong meron tayo. Napaka-blessed natin kasi bakit? Ito lang po yung opportunity na kung saan talagang literal na makapagpabago ng buhay. Kaya sa mga OFW partners natin na andito, ito na po yung susi, ito na po yung way para makapag-for good kayo, yung mga business partners natin dito. Sabi pa nga ni Coach Christian, yung success wala po yan sa edad. 'Di ba? As long as andyan yung passionate mo, yung dedication mo, yung hard work mo dito, talagang nakukuha mo, 'di ba? Sasamahan mo lang po yan ng massive action at the same time, prayer lagi. Okay? Prayer lagi. Ayan yung pinaka talagang weapon, the best weapon, yung prayer lagi. Andiyan dapat si Lord, si Allah, 'di ba? Dapat kasama natin, 'di ba? So yun lang. Okay, so thank you so much. Babalik ko na kay Coach Ernest so para makapag-closing prayer na din at the same time, picture-picture na para makapagpahinga na yung mga business partners natin. Ayan, take it away, Coach Ernesto. So, ayan, thank you so much, Coach Mintor Jana, no, sa dagdag na kwan din, na learnings din, no. So, ayan, mag-closing prayer na tayo, no. So, okay lang ba sa'yo, Coach Rodney Brimvilas, mag-closing prayer? Yes, Coach.
Yan. Okay. Good morning po sa lahat and thank you so much po sa lahat ng naka-attend, sa ating speaker, sa ating host. Okay, magko-closing prayer na po tayo. Sabay niyo po ako sa ating munting panalangin na magpasalamat tayo sa ating Creator na nandito tayo at nabuo ulit. Muling nagsasama-sama sa ating mga learnings, sa training. Okay, regardless po kung anong ang religion, no? Sabay na rin po ako in your own way. Paano po tayo mag-pray? Close your eyes and bow our head. Lord, thank you so much sa napakagandang umaga nito, na napakadaming learnings na binigay sa amin ng aming trainer, aming host. Maraming salamat po sa Ultimate Empire Community. Sa lahat po ng nag-attend, maraming salamat. Lord, ang lahat po ng ito ay naalay namin para sa iyo. We pray, we thank you, and in Jesus' name, Amen. Back to you, host. Amen. Ayan, picture-picture na tayo, coaches, sa mga business partners natin nandito. Okay lang po ba na mag-open cam para makita ko yung mga talagang tunay na nag-attend, no? Di ba? So, ayan, makita natin yung mga alive na alive. Okay lang po ba mag-open cam? Ayan, okay. So, payaman sign po tayo para po sa picture-picture. Ayan, paano nga ba yung payaman sign? Ito po yung payaman sign, no? Okay, so in 1, 2, 3. 1, 2, 3, smile. Ayan, sa isa pa mga partners, isa pa po kasi sobrang daming affiliate member dito sa ating community. So isa pa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, smile. Ayan, thank you so much everyone. To God be all the glory. Live good as a blessing. Thank you so much mga partners. Ingat po tayo lagi. Ayan, pwede na kayo mag-unmute mga partners. Yan, thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. God bless you all. Bye-bye, mga partner. Good night. Thank you, coaches. Coaches, see you all at the top. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Thank you, Morning coaches. sa lahat. Salamat. Thank you so much. Bye-bye. God bless. See you all at the top. It's natin. Bye, guys.